Malinaw ang usapan ng magkaibigang Tasha and Sanya. Idadaan nila sa pagsubok ang sino mang lalaking magugustuhan ni Sanya. Nang dumating sa buhay ni Sanya, si Drew, nag-iba ang takbo ng hangin. Ayaw nitong idaan sa pagsubok ang lalaki na para pang itinatago kay Tasha. Si Drew naman, parang ito pa mismo ang gustong-gusto na maidaan sa pagsubok. Si Bobby ang huling taong inaasahan ni Tasha na mapagbubuksan ng pinto ng gabing iyon. Pero si Bobby nga ang nasa harap niya. Bihis at may dala pang kahon ng roses. Hindi mo ba ako patutuloyin? Tanong nito pagkaraan ng ilang sandaling titig na titig lamang siya dito. Tuloy-tuloy. Natatawang sabi niya na bahagyang lumisa may pinto. Pasensya ka na ha. Nabigla kasi ako nang makita ka eh. Tinungo ni Bobby ang salas pero hindi agad naupo sa narong sopa. Upo ka. Sabi niya na nagpatiuna ng maupo. Naupo naman ang binata. Dress to kill ka. Pabirong sabi ni habang nakatingin sa suot nitong long sleeve na polong morang asul. Tipong may date kayo ni Sanya ah. May pa-roses-roses ka pa. Dito ba ang usapan ninyong magkikita? Hindi, wala kaming date. Para sa iyo ang roses na ito. Talagang napaawang ang mga labi niya sa pagkabigla. Bakit siyang bibigyan ng roses samantalang ang best friend niya si Sanya? Ang girlfriend nito. Wala na kami ni Sanya, sabi ni Bobby. Dagdag na siya kayon para sa kanya. Lasing ba si Bobby ibinubiro lamang siya? Kanina nakapag-break na ako sa kanya, Tasha. Bahagyang natutog niya ang no pagkaway hinimas ang waring nakadama ng pangingirot doon. Teka, sabi niyang tumingin uli kay Bobby. Sinasabi mo mang nagkagalit kayo kanina. Wala kaming pinag-awan. O ngayon bakit brinek mo siya ikamo? Maang na tanong niya. Ayaw ko lang siyang masaktan. Ayaw mo siyang masaktan kaya nakipag-break ka sa kanya. Nalalabuan yata ako, Bobby. I want to come out clean. Ayokong masabi niyang double closer ako. Mag-on kami ay may gusto pa pala akong ligawang ibang babae. May gusto kang ligawang iba. Kunot na kunot ang noong tanong niya. Ikaw, muli napaawang ang mga labi ni Tasha sa pagkagitla. Bigla lumapit si Bobby sa tabi niya at hinawakan ng isang kamay niya. Unang kita ko pa lamang sa kayo nakaramdam na ako ng pagsisisi na si Sanya ang una kong nakilala at naging nobya, Tasha. Hindi ka na nawala sa isip ko hanggang matiyak kong ikaw talaga ang gusto ko. Parang napapasong hinila niya ang kanyang kamay. Nararamdaman niyang isang uri ng galit na akala niya na ibunan niya sa sulok ng isipan. Paano nun mo nagawa ito sa kaibigan ko? Nagiinit ang pisngang sabi niya. Nagiging matapat lamang ako sa sarili. Mas mahirap naman yung sumigi pa rin ako sa pakikipagrelasyon kay Sanya nang alam na alam kong nagbago ng damdamin ko sa kanya. Pareho lamang kaming mahihirapan. Nagbago lang ang damdamin mo nang makita ko. Kung hindi tayo nagkatakbo, okay lang kayo tuloy pa rin. Maaari, kaso ngayon nakilala kita. Na-realize ko na ikaw ang mas gusto kong makasama habang buhay kaysa kay Sanya. Just like that, Bobby. Just like that. Anong gagawin ko? Hirap ang loob na tanong ng binata. Feelings do change, pero hindi ganun kadali. May mga considerations. Halimbawa yung damdamin ng iba. Imposible namang isakripisyo ko ang habang buhay kong kaligayahan dahil lamang sa damdamin ng iba. We sometimes do that when we enter commitment. Hindi pa ako committed kay Sanya. Dahil hindi pa lang kayo kasal, but in a way, you are committed to her. At kung sakali mang inalpasan mo ang commitment na yun, pangit tingnan na right there and then ay maghanap ka ng iba. At kabiguan pa man din ng taong sinaktan mo ng damdamin. Alam kong ganyan ang magiging ang reaction mo dahil kaibigan mo siya. Pero ang gusto ko lang naman malaman mo na ang feeling ko. Talaga namang ang bala ko magpalipas muna ng ilang panahon bago kaligawan. Forget it, Bobby. Maang na napatwitig sa kanya ang binata. Hindi kita maaaring magustuhan. Sinasabi mo lang yan dahil maaalala mong magiging damdamin ng kaibigan mo. Perhaps, pero kahit hindi ko kaibigan si Sanya, kahit naging ibang tao siya, sinasabi ko pa rin hindi kita magugustuhan. Tasha, listen Bobby, hindi mo pa siguro alam pero ang mother ko ay iniwan ng father ko nung high school pa ako. Ipinagpalit niya kami sa ibang babae. Mula noon natuto akong magtanim ng galit sa mga lalaking salawan, sa mga lalaking makasarili at walang konsiderasyon. Masakit ang loob kong sabihin ito. Pero ikaw at ang father ko ay iisang klase. Napayuko si Bobby. Tumayo siya. You can go now, Bobby. Inaantok na ako. I still think that it's Sanya. Ani Bobby ng malungkot. Na tumayo. No, hindi pa rin ako nadi-discourage, Tasha. Kung gayo gagawin ko ang lahat para ma-discourage ka. Lulugulugong tumalikod si Bobby para tungihin ang pinto. Bobby, bahagyang nagliwanag ang mukhang humarap ang binata. Bring your roses with you. I don't need them. Mag-aalas 11 na hindi pa rin makatulog si Tasha. Naiisip pa rin niya ang kanyang nangyari. At nag-aalala siya kay Sanya. Tiyak na ininda nito na gusto ang pakikipagkalas ni Bobby.
Tingin niya ay mahal na mahal ng kaibigan ng binata. Alam kaya nito na siya ang dahilan kung bakit nagbago ang damdamin ni Bobby. Kung hindi ano ang idinadahilan ni Bobby sa pakikipagkalas kay Sanya. Kailangan niyang makausap bukas na bukas din si Sanya. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi na nakakatiyak. Ayaw niyang magpunla ng galit sa kanyang kaibigan. Sayang lamang halos 3 taon nilang pinagsamahan. Dati silang magkasama sa tirahan ni Sanya. Dito rin sa apartment na tinitirhan niya ngayon. Pinagsaluhan nilang nag-iisang silid. Hatid sila sa buwan upa. Isa-isa ang kanilang pinapasukan sa Highmark Garment na nasa Malabon. Sales supervisor si Sanya at siya ay nasa quality control. Assistant siya ng manager na kamag-anak ng may-ari. Halos hindi rin naman lumilitaw sa pabrikang nasabing manager. Kaya siya rin halos ang umaaktong overseer sa departamentong iyon. Halos 3 taon silang magkasama sa isang bubong ni Sanya. Naging halos magkapatid ang turingan nila. Alam ng isa't isa ang kanilang mga sekreto. Nang dumating ang panganay na kapatid ni Sanya, na galing sa abroad ay nagtayo ito ng maliit na negosyo na may kinalaman din sa garment. Kinuha nito ang serbasyo ni Sanya at dahil nasa Marikina ang nasabing negosyo, ay pumisa na rin si Sanya sa tirahan ng kapatid. Ngayon man ay hindi naputol ang kanilang komunikasyon sa pagiging magkaibigan. Nakatulong ang regular na pagkuha ng supplies ni Sanya sa Highmark para martili silang in touch sa isa't isa. Alam niya ang tungkol kina Sanya at Bobby. Hindi pa man siya nakakatagpo si Bobby, ay madalas na itong ikukwento sa kanya ng kaibigan. Mga kwentong puro papurit pagpapahalaga sa binata. Sabi nga niya maswerte ito na nakatagpo na ng karapat-dapat na lalaki. Kasi na may ayaw mo pang makipagnobyo. Sabi noon ni Sanya. Hindi naman masasabing walang nanliligaw sa iyo. Ang ganda-ganda mo. Walang-wala ako sa kalingkingan mo. Natatawang iniriat pa niya ang kaibigan. Alam niyang kahit ang bibiro ang tono nito, ay totoo naman sa loob ang sinasabi. Talagang kung pagkukupan rin sila, walang sinabi ang ganda ni Sanya. Oo, maganda ito. Bahagyang bilugan ng mukha. Alagang panatilihin ang tamang guhit ng kilay. Singkit ngunit expressive ng mga mata. May katangusan din naman ang ilong at full lips. Pero kung itatabi siya rito, hindi mapapansin si Sanya. Matuputi kasi siyang hindi puting maputla, kundi malasutlo. At halos perpekto ang kinis ng balat. Mataas siya sa kanyang karaniwang babae. 5'5" at ang hugis ng katawan ay malalagay sa tamang kurba. Madalas nang sabihin ng kanilang manager na siyang nawawalang kakambal. Ni Alona Alegre, pati raw ang kanyang malalaking ngunit nang aakit na lamlam ng mga mata ay minana niya sa aktres. Marahil daw kay Alona siya ay pinaglihin ng kanyang ina na ikinukonsip pa lamang sa sinapupunan. Marami na namang nanliligaw sa kanya, pero aywan niya. Sa edad na 24 ay wala pa siyang kabalak-balak makipagnobyo. Madalas na naiisip niyang malaki talaga ang epekto sa isip niya ang nangyari sa kanyang mga magulang. Nagkaroon siya ng takot at alinlangan sa mga lalaki. Namatay at namatay kasi ang nanay niya nang hindi na binalikan ng tatay niya. Balita niya ay nasa parting Bisaya na ito at ang buong pamilya. May 2 na di umanong anak na babae ito. Noon tinangkanang ilapit sa kanya ng tatay niya ang mga anak nito. Pero tinalampak niyang hindi niya matatanggap ang mga kapatid ng mga iyon. Mula noon ay hindi na sumubok ang kapaglapit ang tatay niya. Nasukat na nito ang galit niya at pinili na lamang ng magpakalayo-layo para hindi na sila magkrus ng landas. Nakatapos siya ng pag-aaral sa sariling sikap. Umalis siya sa probinsya nila at naghanap ng kapalaran dito sa Maynila. Si Sanya lamang taong maaari niyang ituring na kasangga rito. Daig pa sa isang tunay na kamag-anak ang turing niya rito. Hindi siya makapapayag na masira ang pagtitingin nila dahil lamang sa isang halawahang lalaki. Minsan naman ay hindi pumasok sa isip niya na siyang posibleng maging dahilan ng pagkakasira ni Sanya at Bobby. Excited na excited pa nga siya nang sabihin ni Sanya na isasama siya ng 2 sa isang birthday party. May iba-blind date di umano sa kanyang kaibigan ni Bobby. Akalain ba niyang sa halip na ang higit na magkaintas sa kanya ay ang ipinareha ng 2 sa kanya, ang manas na akit yata niya ay si Bobby mismo. Pero hindi niya binigyan ng malisya ang madalas na pag-aalay nito sa kanya. Hindi niya binigyan ng kahulugan ang madalas mahuling pagtitig nito sa kanya kahit malayo ang kanyang distansya. Kahit nang makipagsayaw siya kay Bobby at maramdamang mas mahigpit kaysa normal ang pagkakayakap nito sa kanya, ay hindi siya nag-isip ng masama. Akala niya ay ganun lamang talaga ang binata. Pero ang revelasyong ginawa ito ngayong gabi, kahit hindi siyang nagkasala kay Sanya, ay parang nais niyang makaramdam ng guilt. Kung may babalik lamang niya ang mga kamay ng orasan, hindi na niya gugustuhin magkakilala sila ni Bobby. Alam niyang hindi pupunta si Sanya sa Highmark kinabukasan. Tuwing Biyernes ang pick-up nito sa mga pinamiling tela at retaso. Pero gusto na niyang makausap ang kaibigan. Wala namang telepono sa tirahan at pinagtatrabahuhan nito.
Kaya ipinasya niyang pagkatapos magtrabaho ng araw na iyon, ay personal na niyang pupuntahan si Sanya. Ilang nag-o-overtime na mananahi na lamang ang inabutan niya sa garment factory ni Sanya. Kaalis lang daw ni Sanya na masama yata ang pakiramdam. Nilakad na lamang niyang patungo sa bahay nito. 3 kanto lamang ang layo niya sa garment factory na mistulang isang malaking bodega na may sariling gate. Tasha, napalingon siya sa tumawag. Ang kuya Ronnie ni Sanya, minamaneho ang simar na gamit sa pagdi-deliver ng garments at pa-make-up sa mga supplies sa factory. Nakangiti sa kanya ang may 38 taong gulang na lalaki. May bahagyang katawan itong masayahin ng bukas ng mukha, kaya madaling makagiliwan ng mga tao. Pinabagal ng lalaki sa tabi niya ang sasakyan. Sa amin bang punta mo? Tanong nito. Oo, hindi ko na kasi naabutan sa bodega si Sanya eh. Bodega ang tawag niya sa garment factory ni Ronnie. Sakay na. Anyaya nito sabay bukas ng pinto sa harap ng Cimarron. Umangkas siya. Bigla mo yatang naalala si Sanya. Sabi ni Ronnie nang normal na uli ang bilis ng pagpapatakbo nito. May lakad ba kayo? Wala. Para lang gusto kong may makadaldalan ngayon. Hindi niya sinabi ang tunay na pakay kay Sanya. Mabuti nga. Bahagyang nabawasan ang ngiting sabi ni Ronnie. Itong mga huling araw ay parang laging mainit ang ulo ni Sanya. Tingin ko may problema. Ayaw lang sabihin. Palagay ko tungkol dun sa nobyo. Natahimik na siya dahil sa natumbok ni Ronnie ang totoo. Hindi kaya nagkakasira ang dalawa. Mula nung huling mapunta si Bobby sa bahay, ay hindi na bumalik. Bayaan mo't mag-uusisa ako kay Sanya. Hindi niya gustong ipaalam kay Ronnie na alam na niya ang sitwasyon at narito siya para magbigay ng dagdag na impormasyon kay Sanya. Nag-aalala siyang baka hindi magandang dumating sa pandinig ni Ronnie ang sasabihin niya. Baka isipin itong may ginawa siya para maagaw ang atensyon ni Bobby. Pumarada ang si Maron sa tabi ng gate ng isang 2 palapag na bahay. Bumusina si Ronnie ng 2 sunod at agad nabuksan ang pintong bakal. Nakilala ni Tasha ang nagbukas na isang boy ni Ronnie. Ipinasok ng lalaki ang si Maron at ipinarada sa harap ng bahay. Kaparis ng dati ay napansin ni Tasha ang naghilerang bandal ng mga retaso na nakatandal sa dingding na malapit sa may hagdan. Nakapapangit iyon sa magandang kabuuan ng bakuran, ngunit alam niyang hindi mo na pinag-uukulan ng pansin ng mag-asawang Ronnie at Telma ang pagpapaganda ng bahay dahil sa negosyo. Yayaman talaga ang mag-asawang ito, naisip niya. Bukod sa masinop sa kabuhayan ay matipid pa ang dalawa. Kabababa pa lamang niya sa Cimarron nang lumitaw sa pangharap na pinto ng bahay si Telma. Kahit hindi kasintaba ng asawa, pansin din niya ang kakaibang lusog ng babae. Halatang kontento ito sa buhay at masayahin din ang anyo. Aba, kasama mo pala si Tasha. Masayang sabi nang makitang magkasunod silang pababa ng sasakyan ni Ronnie. Naraanan ko, anang lalaki na tubi sa kinatayatayuan ng asawa. Hindi nagtaka si Tasha na wala man lamang humalik sa isa't isa kahit kadarating ni Ronnie. Alam niya hindi mo demonstrative ang dalawa sa nararamdaman. Hindi nga parehong romantiko, pero hindi niya pagdududahan ang pagmamahal ng mga iyon sa isa't isa. Dinadalaw ko si Sanya, sabi niya nang makalapit na kay Telma. Nasa kwarto niya, nagkulong na mula nang dumating. Parang pagreklamo ni Telma, puntahan mo na ron. Sanay na siya sa loob ng bahay ni Telma. Di lang minsan na siyang nakatulog doon. Sama-sama silang pumasok sa loob. Aakyatin ko na ha, parang pagpapaalam pa niya ng diretsoy ng patungong hagdan. Sige, sabi ni Telma. At Tasha, dito ka na maghapunan ha. Nakangiting tumayo siya at pumanik na. Nakalapat ang pinto ng silid ni Sanya kaya kumatok siya. Nang marahan, sino yan? Anang nasa loob. Si Tasha to, Sanya. Narinig niya ang kaluskos ng mga yabag sa loob. Pagkuway bumukas ang pinto. Nakaduster na si Sanya. Tingin ay parang napipilitan lamang itong mumuti at sa kanya. Naligaw ka. Wari pagbibiro nito. Lumihis ito sa daan para makapasok siya. Ayaw mo ba na nadalaw kita? Pumasok siya sa loob. Isinara uli ni Sanya ang pinto at sinundan siya. Naupo siya sa gilid ng kama. Saglit na inusyoso ang mag-asing nasa tabi ng unan. Naupo si Sanya sa tabi niya. Ba't ka nga biglang napasyal? Seryosong tanong nito. Kasi may dapat kang ibalita sa akin na hindi mo ibinabalita. Tumingin siya sa mga mata ni Sanya. Natigilan ito. Break na ba kayo ni Bobby? Saglit na tigalgal si Sanya. Pagkuway parang nasakta na binawi ang tingin. Sinong may sabi? Siya. Maang na napatitig uli sa kanya si Sanya. Nagpunta siya sa iyo. Kaya nga ako napasugo dito. Kagabi pinag-isipan kong mabuti kung ito nga ang tama kong gawin o hindi. Naisip ko kaibigan kita. Dapat lang na magkaalaman tayo. Linawin mo nga, Tasha. Hindi ko maintindihan. Sinabi niyang dapat sabihin.
Saglit na napatanga si Sanya nang matapos siyang magkwento. Nang makabawi sa kabigla na sinabi, nagawa iyon ni Bobby. Hindi ko gustong saktan ang damdamin mo, Sanya. Nagawa ko lang ipagtapat ito para malaman mo hindi ko gusto ang nangyari, na wala akong ginawa para mangyari iyon. May kirot sa anyo ni Sanya ng bahagyang tumango. Wala nga, mahinang-mahinang sabi nito. Wala maliban sa maging kung ano ka lamang. Sa buong panahon ng paghapunan nila, ay bahagya lang nakisali sa usapan si Sanya. Parang ayaw lamang lumabas na bastos kaya nakisabay, kahit halatang halata na wala itong gana sa pagkain. Nahuli ni Tasha ang nagtatanong na tingin ni Ronnie. Iniiwas niya ang kanyang tingin. Nang makapaghapunan ay nagpaalam na siyang aalis. Pinigil siya ni Telma at sinabing doon na siya matulog ngunit tumanggi siya. Sinabi niyang maaga siyang papasok sa trabaho kinabukasan at baka mahirapan siyang sumakay sa umaga. Inihatid siya sa may pinto ni Sanya. Hindi na babago ang ekspresyon nito na tila sa isang namatayan. Galit ka ba sa akin? Nag-aalalang tanong niya. Hindi. Pakiramdam ko parang hindi ka nakaganda na nagtapat ako. Bahagyang yumuko si Sanya. Pagpasensyahan mo muna kung ano ang nakikita mo, Tasha. Lito na ako eh. Ang alam ko'y kay Bobby ako galit. Sa'yo ewan ko. Wala ka namang kasalanan. Mabuti nga't sinabi mo agad sa akin ang totoo. Mas mabuti pa yatang hindi na. Sabi naman ang isip ni Tasha. Sige. Sabi niyang humakbang na palabas. Ingat, walang siglang sabi ni Sanya. Dati-rati madalas siyang tawagan ni Sanya sa telepono. Konting kibot ay nakachismis at nangungumusta. Ngayon ilang araw nang hindi niya naririnig ang boses ng kaibigan, maging ang mga order nito na pinipick up na lang ng isang tauhan sa bodega. Masakit sa kanya na parang masama ang loob sa kanya ng kaibigan, pero gusto rin niyang unawain ang damdamin nito. Kahit siya masasaktan din kung sa kanya nangyari ang nangyari rito. Baka sumama din ang loob niya sa babaeng nagustuhan at ipinagpalit sa kanya ng nobyo kahit iyon ay hindi makatwiran. Tao lamang ang tao. Hindi maiiwasan kahit paano'y makadama ng pagkadisgusto sa isang taong nakahigit sa kanya. At si Bobby ang sinisisi niya sa pagkakaroon ng guwang sa pagtitingin niliyang magkaibigan. Kaya nga nang minsang bumalik ulit si Bobby para bisitahin siya, ay tinalampak na niya ang binata na wala talaga itong maaasahan sa kanya. Sa susunod sabi niya, hindi na ito pakikiharapan. Ipagbibilin din na sa opisina na kung ito ang tumatawag, ay huwag na itong entertain dahil hindi naman niya kakausapin. Hindi na uli bumalik si Bobby mula noon. Payday nila nang bigla na lamang dumating si Sanya. Talagang paalis na siya dahil pasado 5:00 na. Ang gulat talaga niya pagkakita sa kaibigan lalo't nakangiti ito sa kanya. Pinick up na kahapon ni Martin ang pinapa-PO mo sabi niya. Alam ko, sabi ni Sanya na hindi na babawasan ng ngiti. Hindi naman sa business ang ipinunta ko rito, no? Ano? Nahihiwaga ang tanong niya. Yayayain kitang maglakwatsa. Kasusweldo ko rin lang eh. Ayaw lang niyang ipahalata ang pagkamangha pero lihim niyang pinag-aralan na ngayon ng kaibigan. Sincere ba ito sa pagiging magiliw sa kanya? Saan naman tayo pupunta? Tanong niya. Manood tayo ng sine, kumain sa labas, tapos sa apartment mo ako matutulog. Kahit mahalit ako'y bakasyon ko pa naman hanggang bukas. Mang nanapatitig siya rito. 2 weeks ang hiningi kong bakasyon. Umuwi ako sa probinsya namin. Hindi ko na inaitawag sa'yo dahil biglaan. Malabnaw na dahilan pero tinanggap na rin niya. Kadarating ko lang kahapon, sabi ni Sanya. Kaya pala medyo namumula ka. Siguro wala kang ginawa kundi magbabad sa dagat. Ang dami kong ikukwento sa iyo. Ani Sanya na kinawit pang isang braso niya. Kaya Tena, magaan ang katawang kumilos siya para kunin ang bag sa upuan. Nakabawi sa pagsisentar si Sanya na isip niya. At kung may sama man ang loob sa kanya noon, ngayon ay wala na. Nababasa na yun sa matapat na kilos nito. Sa Manuela, Caloocan sila kumain at nanood ng sine. Paglabas ay namili na sila ng kaunti bago tuluyang umuwi sa apartment niya sa Malamon. Bumili na lamang sila ng litsyong manok sa kanto dahil mag-aalas 8 na at ayaw na nilang magluto pagdating ng bahay. Ang kanin ay sa isang restaurant malapit sa apartment nila binili. Pagdating sa apartment ay pinahiram niya ng pambahay si Sanya at magkatulong na nilang iginayak sa mesa ang pagkain. Kapares kaninang namamasyal sila, manakanak ang pinag-aaralan ni Tasha ang bawat galaw ng kaibigan. Para silang nabalik sa dating pagtitinginan at lihim siyang nagpapasalamat. Tingin niya ay walang-wala na sa isip ni Sanya si Bobby. Minsan man sa pag-uusap nila kanina ay hindi na ito binanggit ng tungkol sa lalaki. Kumakain na sila nang malaman niya ang dahilan. May nakilala ko nang umuwi ako sa Bicol. Masayang pagkukwento ni Sanya. Eman ang pangalan, ang pogi. Tingin niya ay bagyang nangislap ang mga mata ni Sanya. Nagtatrabaho siya sa PAL. Excited uling pagkukwento ni Sanya. Kawanyata.
Ano nga ba yun? Operator ng kung ano man yun. Basta may kinalaman sa computer. O ngayon, nagpakita siya ng interest sa karugtong na kwento nito. Pakaramdam ko tinamaan agad ako sa kanya, Tasha. Nagpalitan nga kami ng address eh. Ibinigay din niya ang numero ng telepono sa bahay niya at opisina. Ang sasabi, dadalawin niya ako pagbalik. Nadalaw lang siya sa parents niya sa probinsya. Ikaw, tinamaan din ba naman sa kanya? Sapul na sapul. Pabirong sabi ni Sanya. Pogi nga eh. Mas gwapo pa kay Bobby. Sinadya niyang ipasok sa usapan si Bobby para testingin ang kalooban ni Sanya. Nawala ang ngiti ng dalaga. Bahagyang sumimango. Walang sinabi ang unggoy na yun. Parang manggustong magsisi ni Tasha na nasira niyang maganda ng mood ng kaibigan. Napatingin siya kay Sanya. Nakatitig ito sa mukha niya. Hindi ko naman pala talaga lang mahal na lalaking yun. At mabuting ang nangyari dahil na-realize ko madali ko siyang malilimot. Hindi naman dapat pahalaga ng isang pares niya. Nung huling pumunta si Rito, tinalam ko na siyang walang maaasahan at huwag nang bumalik. Sabi ni Tasha. Tumangong tila nasisiyan si Sanya. Alam ko naman ganun ang magiging pasya mo. Nung nagbakasyon nga ako't makapag-isip, nakaramdam ako ng matinding hiya sa'yo. Kasi ang unang reaksyon ko noon ay parang mainis sa'yo. Pero nang maisip kong wala kang ang kasalanan, nang dapat kong kainisan na yung kahinaan ni Bobby, parang gusto ko agad na bumalik dito at mag-sorry sa'yo. Wala yun. Tunay kang kaibigan, Tasha. Ate ako na yun ngayon. Kaya kahit maulit ang nangyari, hindi kita pagdaramdaman. Anong maulit ang nangyari na pinagsasasabi mo? Hindi na mangyayari yun. Hindi tayo nakatitiyak. Talagang ganun ang mga lalaki. Kapag nakakita ng mas maganda ay nagbabago ang isip. At ayokong ganun ang matagpuan ko. Ang gusto ko yung magmamahal sa akin kung ano lang ako. Kung maaagaw pa sila ng isang mas magandang pares mo, fine. Ang gusto ko lamang malaman agad sa una pa lang para hindi agad mahulog sa kanila ang buong-buong pagtingin ko. Kaya nga itong si Eman, kung sakaling manliligaw nga sa akin, hindi agad ako aasang kami na nga. Ano bang pinagsasasabi mo? Natatawang sabi niya. Minalas ka lang nakatsyempo ka ng isang pares ni Bobby. Tumango si Sanya na parang nakikiayon lamang. Walang-wala sa hinagap ni Tasha na noon pa man may balak na itong nilalaro sa isip. Sinagot ko na si Eman. Masayang pagbabalita ni Sanya sa telepono. Halos inaasahan naman ni Tasha ang balitang iyon ng kaibigan. Paano'y halos araw-araw siyang kinukwentuhan ng nangyari mula ng una itong dalawin ng sinasabing Eman hanggang formal na ligawan. Congratulations, masayang sabi niya. Kahit hindi pa niya nakakaharap ng personal si Eman, halos natitiyak na niyang nakahihigit ito kay Bobby base sa mga kwento ni Sanya. Gusto kong magkakilala kayo, Tasha. Kaya sa linggo sinabi kong isasama kita sa birthday ng mother niya. Kilala ka na ni Eman dahil madalas kitang ikinukwento sa kanya. Gusto rin niyang mamit ka. Pero ako'y ayoko. Sa loob-loob ni Tasha. May pobya na siya dahil sa nangyari sa kanila noon ni Bobby. Kung maaari nga lamang, sa harap na ng altar sila magkakilala ni Eman, kapag ikakasal na ito at si Sanya. Hindi mo muna ako tinanong, sabi niya. May lakad ako sa linggo. Saan? Parang nadidismay ang sabi ni Sanya. May aanakin ako sa binyag. Pagsisinungaling niya. Naisip niyang hindi naman siguro chechikin ng kaibigan kung umalis nga siya ng bahay sa araw na iyon o hindi. Basta gusto niyang iwasan si Eman kung maaari. Na hindi rin kayo magkakakilala ni Eman. Saka na lamang, sabi niya, marami pa namang pagkakataon. Hindi hinintay ni Sanya ang pagkakataong sinasabi niya. Ito na ang gumawa ng paraan para magkatagpo sila ni Eman. Ang gulat niya nang minsang kauuwi ay dumating ang dalawa. May bitbit ng bag ng grocery si Eman. Tansya niya ay kulang-kulang sa alim na talampakan ng lalaki. Bahagyang boy siyang anyo dahil sa estilo ng buhok na dahil wala ni kaunting kulot ay bumababa sa noo. Gayon may alam niyang 28 na ito. Sinabi sa kanya ni Sanya. At tama ang kaibigan. Gwapo nga ito. Tingin pa niya may sinasabi base sa klase ng pananamit. At nang pagbuksan niya ang dalawa, nakita niya ang kotseng nakaparada sa pat ng apartment. Surprise! Nakangiting sabi ni Sanya na maluwang ang pagkakamiti. Oo nga tuloy kayo. Si Eman in person, pagpapakilala ni Sanya. Hay, ngumiti ang lalaki. Lumitaw ang pantay-pantay at mapuputi nitong ngipon. O ito naman ang sinasabi kong best friend ko. Baling ni Sanya kay Eman. Nice meeting you, Tasha. Ngumiti siya. Habay pumasok kayo. Natatawang sabi niya. Nagpatiunang pumasok si Sanya at sumunod si Eman. Dito kami makikikain ha. Sabi ni Sanya na lumingon kay Tasha. May dala kaming ulam. Barbecue, chicken at atsara.
May pang-salad pa dahil mahilig si Eman sa salad. Hindi kayo makikikain, akong pakakainin niyo. Nagkatawanan silang tatlo. Magkatulong nilang inihanda ni Sanya ang mesa. Si Eman ay itinaboy nila sa salas nang mag-alok ng tulong. Nanood na lamang ng TV ang lalaki. O anong say mo? Bulong ni Sanya nang inihahanda na nila ang mga pagkain sa mesa. Tingin ko'y okay siya, sabi niya. Swerte mo. Totoo sa loob na sinabi niya. Kay Eman wala siyang naramdamang pares sa mga nararamdaman niya noon kay Bobby. Disente si Eman at parang sa isang kaibigan lang din ang turing sa kanya. Ang sabi naman niya, maganda ka raw pala talaga. Natigilan siya. Pilit niyang binasa sa anyo ng kaibigan kung may better ni sa anyo nito. Wala, nakangiti pa rin si Chanya nang sabihin iyon. Naisip niyang secured lang marahil ang kaibigan sa pag-ibig ng nobyo kaya di na nag-aalalang maakit ito sa iba. Pero kahit gaano ka-secure ang isang babae, hindi rin ba nito poprotektahan huwag maakit ang mahal nito sa iba? Bakit tila pinaglalapit pa sila ni Emma ng kaibigan sa halip na ito mismo ang umiyos na magkakilala sila? Kung sa kanya siguro nangyari ang eksperyensya nito kay Bobby, matatakot na siyang ipakilala ang bagong nobyo sa magandang kaibigan. Masaya sila nang kumain. Kung nagbibiro man si Eman, iyon ay mga birong pangkaibigan. Kadalasan pa nga si Sanya ang lagi nitong pinatutungkulan. Nakadama ng katiwasayan ng loob si Tasha. At least hindi na siya mag-aalalang mapares si Eman kay Bobby na unang pagkikita pa lamang nila ay nagpahalata na ng pagsasawalawahan kay Sanya. Umalis ang dalawa na ang usapan isang araw sa labas naman sila magkakatuwaan. 2 beses pa uli silang nagkasama ni na Eman. Ang isa sa birthday party ng pamangkin nito at ang ikalaway ng mag-birthday ang boss nito sa opisina at imbitahan siya. Sa mga pagkakataong ayon parang ganap na rin silang magkaibigan ni Eman. Ang mga kilos nito sa kanya ay natural, walang sinyalis na kaibang pagkaakit. Walang palatandaan na gustong manlamang. Si Eman ang para sa kaibigan ko. Madalas na naiisip niya. Nakatagpo na rin ni Sanya ang lalaking hinahanap niya. Hanggang isang araw ay hilingin sa kanya ni Sanya, nakitin mo naman si Eman, Tasha. Hindi lang siya simpleng namila. Halos na shock siya. Anong sinabi mo? Maang natanong niya sa pangambang nagkakaringgan lamang siya. Natigil siya sa pagsusulat ng resibong ibibigay kay Sanya. Ang sabi ko, akitin mo si Eman. Tigalgal na napatitig siya sa kaibigan. Gusto kong malaman kung magiging tapat pa rin siya sa akin kapag nakakita ng tsansa na pwede siya sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo, Sanya? Seryoso ako, Tasha. Gusto kong idan sa pagsubok si Eman at nakikiusap akong tulungan mo ako. Puro kakalokohan. Ibinalik niya ang atensyon sa resibo. Kalokohan bang tiyakin ang kalooban ng pagbibigyan mo ng buong buhay at panahon mo? Napatingin siyang muli kay Sanya. Ayokong sa huli maparis ako sa iyong ina, Tasha. May galit na gustong bumangon sa dibdib niya pero hindi niya matiyak kung para yun sa pagbanggit ni Sanya sa napayapa niyang ina o kumagnay pa rin ang galit na yun sa ginawa ng kanyang ama. Kung ipagpapalit din lamang ako ni Eman sa iba, gusto ko ngayon ko na matiyak. Wala akong epekto sa nobyo mo, Sanya. Alam ko, malalaman ko sa mga kilos niya kung mayroon. Hindi ka nakatitiyak. Maaaring hindi lamang siya nakapagpapahalata dahil tuwing magkikita kayo naroon ako. Paano kung halimbawa magkasolo kayo? Hindi mangyayari yun. Mangyayari dahil pangyayarihin natin. Akitin ko siya. Nagbibiro ka ba, Sanya? Hindi pa ako naging ganito kasing seryoso sa buong buhay ko. Tasha, alam kong masasaktan ako kapag nabigo sa inaasahan kay Emma. Pero kailangang tanggapin ko yun. Mabuti nang sa una ako lumuha kaysa huli. Hindi mo ba nakikita? Ang nakataya rito ay ang buong buhay ko. Ang kaligayahan ko. Bakit kailangang subukin pa si Eman? Kung hindi, lalagi sa isip ko ang pagdududa. Ang kutob na marahil, kung nabigyan siya ng tamang pagkakataon, maaakit din siya sa'yo. Gusto kong makatiyak kung hanggang saan ang katapatan niya sa akin. Imposible ka, Sanya. Imposible na kung imposible. Pumapayag ka bang tulungan ako, Tasha? Sorry, Sanya. Absorb talaga sa akin ang hinihiling mo. Sa isang bagay, payag akong matulungan ka. Hindi sa ganito. Akala niya ay nagkaintindihan na sila ng kaibigan na tinanggap nito ng maluwag sa loob ang desisyon niya. Napatunayan niyang hindi ito gumibab sa pag-asang mapapayag siya nang isang gabi ay kumatok sa pinto ng apartment si Eman. Ang gulat niya nang makita ito. Nakapolong murang dilaw at long sleeve si Eman. Nakatupi ang mga dulo ng manggas. Tinernahan niya ng abuhing pantalo na maluwag. Good evening, sabi nito. Lalo itong gumwapo sa tingin niya. Good evening tuloy. Tumuloy ang binata. Pinaupo niya ito. May munting tinig na bumubulong sa isip niya. Ganito nung hindi mo inaasahang darating ng si Bobby.
Magtatapat na ba si Emma ng pag-ibig? Sasabihing bernik niya nito sa Sanya dahil sa kanya. May phobia na yata siya. Hindi pa man ay pinanlalamig na niya ng katatakutan ng buong katawan niya. Napasyal ka. Nag-uumpisa siya ng usapan. May usapan ba kayo rito ni Sanya? Pati paraan ng pagtatanong niya ay parang nang tanongin din niya si Bobby noon. Naisip niya. Salamat at iba ang sagot ni Eman kaysa sagot ni Bob. Siya nga nagpapunta sa akin dito. Napamang siya sa binata. Kasi may dinukot sa bulsa ng polo si Eman. May binili kaming ticket noon pa sa concert ni Julio Iglesias sa Manila Hotel. Ipinakita sa kanya ni Eman ang ticket. Good for two. Halos tig-300 ang halaga ng bawat isa. Kasama ang dinner. Ngayon na nga yan kasi masama raw ang pakaramdam ni Sanya. Sabi niya daanan na lang daw kita at tayo ang manood para hindi masayang ang ticket. Paborito mo rin daw si Julio Iglesias. Siya, paborito si Julio Iglesias. Kailan pa? Alam na alam ni Sanya na ang paborito niyang singer ay si Tom Jones. Madalas pa nga siyang tudyuhin noon na bakya siya. Bakit sasabihin ito kay Emma na paborito niya si Julio Iglesias? Bigla ay nahulaan niya ang motibo ng kaibigan. Gusto niyang pagsamahin ni Emma. Gusto nitong masastingin ang resistensya ng niyobyo kung magkakasolo sila. At sa palagay ba ni Sanya ay mapipilitan na siyang makiayon sa plano nito. Kapag ganoong wari na iplano na nito ang lahat, pagbibigyan na ba niya ito sa hinihiling na akitin niya si Eman? Gusto ko sanang sumama, sabi niya sa binata, sabay tutpot sa tapat ng sikmura. Kaso'y kanina pa ako sinisikmura, nakadalawang inom na nga ako ng gamot. Ganun ba? Natitigil ang sabi ni Eman. Baka kung ano na yan, kung dalhin kaya kita sa ospital. Hindi na, tangginin niya na bahagyang na guilty. Mawawala rin ito kapag naitulog ko. Ganito talaga to, sigurado ka? Oo, tumayo na si Eman. Aalis na ako kung ganun para makatulog ka. Tumayo na rin siya. Hindi pa rin inaalis ang kamay sa tapat ng sikmura. Hindi mo na ipanonood ang ticket. Hindi na lang. Hindi ko rin naman masyadong gusto si Julio Iglesias Ups, sorry ha. Okay lang, sa loob-loob niya. Hindi ko rin naman paborito yun. Sa halip ay sinabi niya, paborito namin ni Sanya yun. Dahil nga lang sa kanya kaya ako binili ang mga ticket na ito. Inihatid niya sa may pinto si Em. Hindi man lang kita napainom kahit ano. Pahabol niya. It's alright. Magpahinga na kanat nang gumaling ang sakit mo. Gumaway pa si Eman bago sumakay ng kotse nito. Pambihira ka talaga. Asik niya kay Sanya nang tumawag ito sa telepono kinabukasan. Naiset up mo talaga kami ni Eman, no? Parang natatawa si Sanya sa kabilang linya. Anong nangyari? Tanong nito. Walang nangyari. Anong walang nangyari? Kahit hindi niya nakikita ang mukha ng kaibigan, alam niyang natigilan ito. Hindi ako sumama sa kanya. Tasya naman, tigilan mo ng kalokohan mo, Sanya. Saglit na katahimikan bago nagsalita uli si Sanya. Kung alam ko lang na hindi ka sasama, ako na lang sana ang nunod. Sayang din yung mga tiket. Talagang sayang. Tasya, ano? Parang nayayamot pa rin sabi niya. Nung dumating siya sa apartment, nung nagkasolo kayo, hindi siya nagpakita ng pagkaakit sa akin kung yun ang gusto mong malaman. Hindi pa rin sapat na katibayan iyon ng katapatan niya sa akin. At ano pa ang gusto mo? Gusto kong makatiyak na kung aakitin mo siya. Parang nabalik ng buong buo ang inis niya. Pinagbabaan niya ng telepono ng kaibigan. Hindi niya inaasahan ang tawag sa telepono ni Eman isang hapon na upuhin na siya. Bakit napatawag ka? Tanong niya. You got some time, Tasha? Naramdaman niya agad sa tono ng binata na malungkot ito o may dinaramdam. Bakit? Tanong niya. Gusto ko lang kasing may makausap. Sa palagay ko ikaw ang taong dapat kong konsultahin. Nasaan ka ba? I'm just driving around. Huminto lang ako na may makitang telepono. Pauwi na ako. Kung gusto mo pumunta ka na lang sa apartment, doon na lang tayo magkwentuhan. Okay, I'll be there in about half an hour. Inihahanda na niya ang iluluto sa hapunan nang dumating si Eman. Tingin niya lulugo-lugo ito ng pagbuksan niya ng pinto. Hay, malungkot ang ngiting sabi nito. Hay, tugon niya. Tuloy. Pinaupo niya ang binata nang makapasok sa salas. Itinanong niya kung gusto ng kahit kape. Hindi ka paris nang una tumatanggi ito. Ngayon ay pumayag itong ipagtimpla niya ng kape. So ano ba ang problema? Tanong niya nang may lapag ang kape sa mesita at naupong katapat ng inuupuan nito. Si Sanya, parang hirap ang loob na sabi ng binata. Anong tungkol sa kanya? Ewan ko ba? Isinuklay ni Emma ng buhok sa ilang daliri. Nahihirapan akong intindihin ng kaibigan mo. Minsan nararamdaman kong mahal ako. Minsan naman parang estranghero na basta lamang didistansya at manlalamig. Hindi ko tuloy malaman ang real score. Mahal ka nun. Tumingin sa mukha niya si Eman. Bakit ganun siya kung minsan?
Parang ayaw niya akong makita. Kahit wala akong ginagawa ay parang galit sa akin. Katulad kanina, hindi ako pinakiharapan. Pinasabi lang sa ate Telma niya na inaantok pa raw. Parang wala akong halaga. Naisip niya bakit nga ba nagkakaganon si Sanya. Ang alam niya ay mahal nito si Eman. Minsan may mga ganoong mood lang ang babaeng yun. Sabi na lang niya para makonsola si Eman. Saka hindi demonstrative sa nararamdaman. Parang si Kuya. Ronnie, palagay mo, sigurado ako. Walang ikinagani iyon ng loob ni Eman. Mayamay kung saan-saan na lang napunta ang usapan nila. Kalaunan ay sa kanya nasentro ang paksa. Itinanong ni Eman kung bakit siya hindi pa nakikipagnobya. Sinabi niyang wala pa siyang nakikita. Pagkaraan ng kalahating oras ay nagpaalam na si Eman. Inalok niya itong doon maghapunan por tumanggi ito. Tingin niya gumanang dinadala nito matapos silang makapag-usap. Ikinuwento niya kay Sanya ang nangyari ng sumunod na Biyernes nang magpunta ito sa Highmark. Bakit ka ba ganun dun sa tao? Tanong niyang makitang wala namang gaanong reaksyon. Buhat kay Sanya dahil kahit natapos na niya ikwento ang pinoproblema ni Eman. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko lubusang maipadama ang feeling kay Eman hanggat hindi ako nakasisiguro sa kanya. Siguro ganito lang kami palagi, half-half, kalahating pag-ibig, kalahating pagdududa. Kung makatitiyak ka sa katapatan ay ibibigay mo ng buong-buo ang apeksyon. Siyempre, may nilalaro siya sa isip at alam niyang nababasa iyon ni Sanya. Kung gusto mo talagang tulungan si Eman, magagawa mo, ani Sanya. Gusto mo talagang akitin ko siya, no? Gusto kong tulungan mo akong makatiyak. At kung ang mangyari ang kabaligtaran, halimbawang naakit ko nga siya. Pasensya ako, pero at least nakuha kong sagot na gusto ko. Talagang all or nothing ang ibig mo. All or nothing, napailing siya. Bahala ka, pero huwag mo kong sisikihin kung sakali. Nagliwanag ang mukha ni Sanya. Payag ka na. Alam kong namang hindi ka titigil hanggat hindi ako sumasang-ayon. Isang bagay na lang. Ano yun? Anong iisipin sa akin ni Eman kung sakali? Naturingang magkaibigan tayo. Pero kaya pala kitang traidorin sa talikuran. Sa maakit mo siya't sa hindi, ipagtatapat natin ang totoo pagkatapos. Ang plano nila, tatawagan nila si Emma at papupuntahin sa apartment. Sasabihin niyang darating doon si Sanya buhat sa pagdi-deliver ng garments at mamamasyal silang tatlo. Magdidisco kaya. Ang totoo, magtatago lamang sa loob ng silid si Sanya at doon magmamasid sa magaganap sa kanila ni Emma sa salas. Iniwan ito sa kanya ang numero ng telepono ng binata. Ang usapan nila, kinabukasan nila isasagawa ang pinag-usapan. Halos hindi siya nakatulog ng gabi ngayon sa kaiisip sa posibleng mangyari bukas. Panay ang hiling niyang sana ay magbago ng isip si Sanya kinabukasan. Pero nang dakong alas 5 ay tumawag ito para utusan siyang tawagan na si Eman sa opisina. Natiyak niyang buo na talaga ang loob ng kaibigan. Nang magbaba ng telepono si Sanya, sinimula niyang idaya lang numero ng telepono ni Eman. Pakiramdam niya ay nanginginig ang kanyang mga daliri. Ano ba itong nasuutan ko? Naisip niya. Kung mag-back out kaya siya ay magalit sa kanya si Sanya. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga at binuo ang loob. Iniisip na lamang niyang sa ginagawa ngayon ay matutulungan nga niyang kaibigan na makatagpo ng karapat-dapat na lifetime partner. Kung sakali namang hindi maakit sa kanya si Eman, hindi bababa ang pagtingin nito sa kanya dahil sasabihin naman nila ang totoo. Hiniling niyang makausap si Eman ang sumagot ang operator. Nagpakilala siya ng sumagot ang binata. Ginulat mo ako ah, masayang sabi nito. Bakit ka napatawag? Galing kasi rito si Sanya kanina. Nagkabiglaan kami ng plano. Lumabas daw tayong tatlong mamaya. Magdisko kaya. Huwag mo na raw siyang sunduin sa bodega dahil walang oras ang pag-uwi niya. Magdi-deliver pa sila ng children's wear sa Tondo. Dito na lang daw kayo magkita. About 7 o'clock. Sige, pero bakit hindi siyang tumawag? Nagdi-deliver nga sila. Ako nang pinakausapan. Magaling ka bang sumayaw? Hindi nga eh. Hindi ako naniniwala. Walang kasing ganda mo na hindi magaling sumayaw. Siyempre, hindi man ka sa mga party ng kabataan. Kung magsalita kay parang matanda na ako. Biro niya. Nagtawa si Eman. I didn't mean that. Ibig kong sabihin ngayon ay ang kasibulan mo. And don't worry, kahit magkaedad ako, natitiyak kong maganda ka pa rin. Kahit sa telepon lang siya nag-uusap, parang nakadama siya ng pagkasiwa. Ngayon lamang siya direktang pinuri ni Eman. Tama nga kaya ang sinabi ni Sanya na bigyan lamang ng taong pagkakataon si Eman ay maaagaw din niya sa kaibigan. Huwag naman sana naisip niya. Malapit na ang loob niya sa binata kahit paano. Gusto niyang ito na ang makatuluyan ni Sanya. Sige na, sabi niya. Ayaw mong dalhan kita ng kapareha mamaya. Huwag na lang. Sinubok niyang umpisa ng testing si Eman. Ikaw na lang ang kapareha namin ni Sanya. Abay, payag na payag ako niyan. Ang swerte ko naman. Between 7 and 8, paalala niya bago tuluyang magbaba ng telepono. Eksaktong alas 6 ay nasa apartment na niya si Sanya.
Pinag-shower siya nito at pinagsuot ng nakakaakit na damit. Inutusan pa nga siyang maglagay ng kaunting pabango. Talaga bang seryoso ang ituloy natin to? Nag-aalala lang sabi niya. Ang pag-ibig daw ay sugal. Isusugal kong pag-ibig ni Eman. Kung talagang kami. Naiiling na itinuloy niyang pag-ayos sa harap ng tokador. Mag-aalas 7 na, ayon sa alarm clock na nasa ibabaw niyon. Maya-maya lamang ay narinig nila ang pagkatok sa pinto sa ibaba. Siya na yan, anisan niya. Tumayo sila. Anong itsura ko? Very irresistible. Santo na lang hindi matitinag sa ganda at kaseksihan mo. Santo ang gusto mong mapangasawa? Hindi naman. Pwede na yung pares ng tatay ko. Kumunot ang noo niya sa pagtataka. Madalas noong sabihin ng tatay sa nanay ko na kahit kay Carmen Rosales hindi niya ipagpapalit ang nanay ko. Si Carmen Rosales ang pinakasikat na artista noon sa panahon nila. Hindi lang niya nakakaharap si Carmen Rosales, ang nanay mo ang naroon. And that is my point. May advantage ako sa nanay ko. Maihaharap ko ngayon si Carmen Rosales sa lalaking binabala kong pakasal. Nabubuwang ka na siguro. Babain mo na si Eman, dito lang ako. Naging masaya ba ang tatay at nanay mo sa panahong pagsasama nila? Palagay ko. Kung ganun, bakit kailangan pang bigyan mo ng pagkakataong matokso sa ibang mahal mo? Siguro kung nagkaroon din ng pagkakataon ng nanay ko, gagawin din niya ang ginagawa ko ngayon para mapatunayan once and for all kung nagsasabi ng totoo ang tatay ko o binubola lang siya. Lumakas ang pagkatok sa ibaba. Nanaog na siya para pagbuksan ang pinto si Eman. Mamahaling t-shirt na matingkad na dilaw ang suot ni Eman. Tinornahan ng kulay tsokolating maluwang na pantalon, lalo itong naging matikas sa tingin niya. 7, nakangiting sabi nito habang nakatingin sa suot na relo. Nilawagan na yung pagkakabukas ng pinto. Wala pa si Sanya, niya. Hintayin na natin. Ang sexy mo naman. Ang gwapo mo rin naman. Tumuloy si Eman at isinara ang pinto. Upo ka. Sabi niya nang mapansin nakatayo lamang ito malapit sa sopa. Naupo si Eman. Anong gusto mong umamin? Wala, huwag na. Sa pupuntahan na lang natin. Sanya ba gustong mag-disco? Ikaw daw ang maraming alam, sabi ni Sanya. Tumango si Eman at ibinaling ang tingin sa telebisyon. May basketball kaya ngayon? Binuhay niya ang TV. Walang laro ng basketball kaya pinili na lamang niya ang isang variety show. Siyad na niyang tumabi kay Eman sa mahabang sopa. Hindi man magdikit ang kanilang mga katawan. Alam niyang conscious ito na sa halip na malayong upuan ang okupahin niya. Paris ng dati ay sa tabi niya. Naupo. Nagdaan ng ilang sandali na kampante lamang sila sa panonood, pagamat napapansin niyang nadadalas ang pagpapahid ni Eman ng panyo sa noo. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Manaka-naka napapansin niyang ninanakawan siya ng tingin ng katabi. Saan daw magdi-deliver si Sanya? Tanong nito pagkawan. Sa tondo, sabi niya. Tumingin dito at ngumiti ng matamis. Sa sarili gusto niyang mapahiya at mainis. Hindi niya gusto ang papel na nilaran mo ngayon. Ano kaya ang tingin sa kanya ni Eman? Bakit biglang bilay hindi na papel ng isang matatakbuhin kaibigan ang dating niya? Matagal pa sigurong darating yun. Sabi niyang tumayo na at in-off ang telebisyon. Maang napatingin sa kanya si Eman. Binuhay niya ang kaset sa side table. Humanap siya. Nang mabagal na tugtog pagkaway tumingin siya ng direkta sa mga mata ni Eman. Sabi ko sa iyo kanina hindi ako magaling sumayaw. Totoo yun, kaya gusto ko munang mag-practice. Parang hindi malaman ni Eman ang gagawin. Hinawakan niya ang isang kamay nito. Isayaw mo ako, Eman. Wari na hihipnotis mo. Natumayo ang binata. Iginala niya ito sa gitna ng salas. Iniyakap niya ang isang kamay sa batok niya. Sinimulang umindak. Nagsimula ring bayayad ng umalaw si Eman. Walang kaalis-alis ang pagkakatitig sa mga mata niya. Nagtatanong, maganda ba ako, Eman? Napanunok ang binata. Maganda. Kung kinakabahan si Eman, higit ang sikdo ng dibdib niya at hindi niya matiyak kung inidal sa antisipasyon o takot. Takot na nagaganap na ang pinangangambahan niyang resulta sa pagsubok na ito. Naramdaman niya ang bahagyang paghapit ni Eman sa kanyang katawan. Dinig niya ang wari pagtambol ng dibdib nito at unti-unti bumababa ang mga lapid nito sa mga labi niya. Nasaan na ba si Sanya? Talantang sabi ng isip niya. Bakit hindi pa nagpapakita? Nakakasira ka ng determinasyon, Tasha. Halos pa nasasabi ni Eman ang malapit ng maglapat ang mga labi nila. Nagsalita siya upang makagawa ng paraan para maiwasan ang paghalik nito. Paano si Sanya? Sino magsasabi sa kanya? Ani Eman ang mabigong hagilapin ng mga labi niya ay nagkasya na lamang na sa leg si halikan. Ikaw, sabi ni Sanya buhat sa kanilang likuran. Igtatanapan niyo si Eman para itong nakakita ng multo ng makaharap si Sanya. Pagamat kinukontrol ng dalaga ang galit kahit paano bumukas pa rin yung sa anyo ito. Sanya, halos mautal na sabi ni Eman. Paano kang hindi namin narinig na? Kanina pa ako rito, Eman. Nagtalo lamang ako sa itaas. Natigilan ang binata.
Sinadya namin ang setup na ito para subukin ang katapatan mo sa akin. Parang napasong binitiwan ni Eman si Tasha saka nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila ni Sophie. Napayuko si Tasha. Hindi niya gustong sa ito magbukas ang pagkakakilala nila Eman. Hindi niya gustong maging bahagi ng konfrontasyong ito. Pinag-usapan niyo na mapagsolo kami ni Tasha para maakit niya ako. Is that it? May pait na tanong ni Eman. At hindi ka nakapasa Eman, si Sanya. Marahang-marahang humakbang na palapit si Eman kay Sanya. Kahit sinong lalaki, kung hantaran ang dinedemonyo ay bibigay. Maring sabi nito. Hampas sa kalabaw sa kabayo ang latay. Naisip ni Tasha. Si Sanya ang pinagsasabihan ni Eman. Pero alam niyang para sa kanyang pagpaparungit nito. Pero kung sakali mang nakalusot ako sa sinasabi mong pagsubok, sabi uli ni Eman kay Sanya, hindi ko nagugustuhin magpatuloy sa pakikipagrelasyon sa isang pares mo. Ang kailangan ko isang magtitiwala sa akin ng walang kwestiyonan. Pagtitiwalang ganap, walang porsyento ng pagdududa at panghahawakan lang ang salita ko. Kung pinagdududuhan mo ang katapatan ko, ibig sabihin inaasahan mo ng posibleng di ako maaaring maging matapat sa'yo. Ngayon mabibigla ka pa ba sa natuklasan? Hindi ba't ito ang inaasahan mo kaya ka sinubok? Natigilan si Sanya. Hindi inaasahang mababaligtad ang pangyayari at si Eman pang mang-uusig. Tingnan ni Eman ang matalim si Tasha. Goodbye to lunatics. Paismid na sabi nito. Saka nagmamadali ang mahakbang na umalis. Iyak nang iyak si Sanya nang makaalis si Eman. Wala namang magawa si Tasha kundi payapain ito. Kasi naman ikaw, aniya di maiwasang manisi. Sabi ko na kasing huwag na nating ituloy. Hindi, sabi ni Sanya na pagalit na pinahid ng panyo ang luha. Tama ang ginawa natin. Nasasaktan lang ako dahil ganun naman talaga yun. Makakalimutan ko rin ang Emma na yun. Pero yung sinabi niya, parang tama Sanya. Ang lalaki-lalaki, kapag tinukso ay matutukso. Unfair na idinaan natin sa test ng pag-ibig niya sa'yo. Tumayo si Sanya dala ang bag. May lalaking hindi matutukso sa iba kung may totoong minamahal. At hahanapin ko ang lalaking yun. Kung magkakanobyo uli ako, ulitin ko uli ang pagsubok na ginawa natin, Tasha. Natigis lang siya. Kaya pa ba niya? Papayag ba uli siya sa gusto ng kaibigan? Humakbang si Sanya patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Uuwi. Dito ka na matulog ngayong gabi. Malungkot na tinitigan siya ng kaibigan. Gusto kong mapag-isa sa silid ko ngayong gabi, Tasha. Nagya siyang napatango. Nauunawaan niyang damdamin ni Sanya. Tatawagan mo ako bukas. Oo. Binayaan na niyang makalis ang kaibigan. Hindi nakatawag sa kanya si Sanya kinabukasan. Ikatlong araw na nang tumawag ito. Nagkita kami ni Eman. Pagbabalita nito. Dinig niya ay may lungkot sa tono nito. Oh, sabi niya handang makinig sa gustong ikwento ng kaibigan. Sa disco, niyaya ako ng mga pinsan ko kagabi. Naroon din si Eman. Tingin ko'y naglalasing. Nakita ka niya? Oo, lumapit pa nga sa mesa namin. Kung di ko pinigil ang mga pinsan ko'y nagkaroon siguro ng gulo. Bakit? Lasing nga kasi si Eman. At painsunto na nang tanungin kung natagpuan ko na raw si Mr. Perfect. Galit siya sa akin, Tasha. At pati sa'yo. Kinakalakal mo raw ang itsura mo para makapanloko ng tao. Pumapayag ka raw na gamitin ang ganda mo sa katarantaduhan. Yun ang exact words niya. Kaya nga muntik nang mabuntal ng isang pinsan ko eh. Nilayo lang si Emma ng mga kasamahan. Ako naman nagyaya ng umalis. Katahimikan. Siya ang unang bumasag ngayon. Ano ngayon ang feeling mo? Ewan ko ba? Halo-halo. Parang may konting panghihinayang, konting pagsisiri. Parang mahal ko pa rin si Eman. Isabihin mo sa kanya. Pagkatapos ang ginawa niya, wala na akong tiwala sa kanya. Iyon ang hirap na isip niya. Kapag sinubok mo ang katapatan ng isang tao at nabigo ka sa inaasahan, mahirap nang mabalik ng buong buo ang pagtitiwala. Pag naiisip kong ginawa natin, sabi niya, nagigilty rin ako. Nararamdaman kong malaki ang kasalanan ko kay Eman. Tama ang sinabi niya. Pumayag akong maging kakutsaba sa panluloko sa kanya. Ang bait-bait pa naman niya sa akin nung una. Wala yun. Ang isipin mo, ikaw ang naging instrumento para lumitaw ang tunay na kulay niya. Na natulungan mo ako. And remember yung usapan natin. Aling usapan? Na kung magkakanobyo ako ulit, idadaan din natin sa pagsubok. Napamang siya. Hindi nila pinag-usapan yun. Si Sanya lamang ang nagdesisyon. Makailang nobyo kaya ako bago makatagpo ng makakapasa sa Tasha test. Parang sa sarili lamang sinasabi ni Sanya. Dangat napalakas lamang. May pait sa tono nito. Tasha test. May pangalan na ngayon ang pagsubok nila. Naisip ni Tasha. Hindi niya tiyak kung nakarecover na si Sanya. Pero nang pagkaraan ng 3 buwan at nakipagnobyo uli ito kay Joel, inisip niyang nalimutan na marahil ng kaibigan ng kaibiguan kay Emma.
Accounting sa isang industrial firm sa Alabang si Joel. Hindi gaanong gwapo na Paris na Eman at tingin niya ay mas bata pa kay Sanya ng 1 o 2 taon. Nakilala di umani ni Sanya si Joel sa isang restaurant na kinainan nito habang nagdi-deliver ng mga RTW. Nakisalo sa mesa nito. Nanligaw ang binata at sinagot nito ng lihim sa mga kasama sa bahay. Nag-aalala si Sanya na baka magalit ang kapatid kapag nalamang may iba na naman itong nobyo. Sa kanya lang ito nagtapat. Dahil gusto ni Sanya na idana naman sa Tasha at si Joel. Tumanggi uli siya pero madali na siyang napilit ni Sanya kung nagawa na nila iyon nung una. Bumagsak sa pagsubok si Joel. Ang setup ay pares ng setup na ginawa nila kay Eman. Hindi masyadong gentleman si Joel. Minura sila pareho ng malaman ng totoo. Talagang minura sila at hindi pares lamang ng sinabi ni Ewan na mga siraulo sila. Sa halip na galit, nagtawa pa si Sanya nang makaalis si Joel. Tangina mo rin. Ang sabi na hindi man lang kakikitaan ng pagdaramdam sa anyo. Ilang araw na pinag-isipan niya ang naging reaksyon ng kaibigan. Sa aminin niya at sa hindi, nababagabag ang kalooban niya. Hindi ganun ang tamang reaksyon. Nagiging immune na ba si Sanya? Ang sunod na naging nobyo ni Sanya, lihim pa rin sa kapatid ay si Ram. Malaki naman ang tanda ni Ram kay Sanya. Akala nga niya nung una di pamilyang tao na rin ito. Tiniyak sa kanya ni Sanya na binata si Ram. Matandang binata, mapili lang di umano kaya hindi agad nag-asawa. Imprenta di umano ang hanap buhay ni Ram. May maliit itong imprenta sa silong ng bahay. Maliliit na trabaho lang ang kaya na yung imprenta pares ng calling card, invitation letterhead, personalized at stationaries. Pero sapat ang kinikita ng lalaki para bumuhay ng maaluan ng isang pamilya. Tumaan din si Ram sa Tasha test, bagsak. Muntik pa nga siyang mapahamak ng maging agresibo si Ram. Kahit sinabi nilang pagsubok lamang ang lahat. At gusto pa rin siyang dahasin. Kahit dumalo si Sanya ay tinabi ito. Kung hindi siguro tumama ang noon Sanya sa gilid ng mesa at makitang nagdurugoy na hindi matatauhan si Ram. Binitiwan siya nito at takot na umalis. Akala yata ay napatay si Sanya. Nawalan lang naman ng malay ang dalaga. Natauhan din naman ang magkatulong nilang ginamot ang sugat nito. Si Sanya ang nag-isip ng paraan kung paano mapapangatwiranan iyon sa kapatid. Naiiling siya ng makalis ang kaibigan hanggang saan sila makakarating bago ito matauhan. At bakit parang wala nang pakiramdam si Sanya kahit hindi makapasa sa pagsubok ang nagiging nobyo na para bang nakipagnobyo lamang ito para may masubok. Pakiramdam na wala nang involved na damdamin sa panig ng kaibigan. Magkakasya na ba ito na kahit sino na lamang lalaki basta makapasa sa pagsubok? Dapat yata ay siya na ang gumawa ng hakbang para maputol ang kahibangan ni Sanya. Nalaman niya buhat kay Sanya buwalak ng pumasok ng export business ni Kuya Ronnie nito. Magiging busy todo umano ng mga sumunod na araw dahil ito ang lalakad ng mga papeles. May mga loan din itong inaasikaso. Kaya hindi siya nagtaka ng mga sumunod na linggo ay bihira nang mapunta sa Highmark ang kaibigan. Ang driver na lamang ni Ronnie ang kumukuha ng supplies na binibili nila. Ilang panahon ding wala silang balita ni Sanya. Minsan kasama niya ang mga mananahi sa Highmark at nagkayayaan silang manood ng sine sa Cubao. Parang si Sanya ang namataan niyang pasakay sa isang kotse na nasa parking lot ng Araneta Kasili. Inalalayan si Sanya ng isang matangkad na lalaki na nakatalikod sa kanya kaya hindi na niya nakita ang mukha. Pero natiyak niyang hindi yun isa man sa mga dating nobyo ng kaibigan. Bagong prospect ni Sanya. Ngumiti ito sa lalaki bago sumakay ng kotse. Yung klase ng ngiti na ibinibigay sa isang nobyo. Baka nga nobyo na, naisip uli niya. May bago na bang nobyo sa Sanya? Bakit hindi man lang naibabalita sa kanya? Sumakay na rin ang lalaki sa kotse at pinandar niya. Inalis lamang niyang pagkakasunod ng tingin sa sasakyan nang yayain siya ng isang mananahi na pumasok na sila sa sinihan. Nang sumunod na biyernes ay si Sanya na ang sumama sa driver para kunin ang mga in-order na supply sa kanila. Nakita kita sa Cubao kahapon. Kaswal na sabi niya habang ginagawa ang resibo nito. Natigilan si Sanya. Napatitig sa kanya. May kasama kang lalaki. Nanunodyo ang ngiting sabi niya. Matangkad, inaalalayan kaniya pasakay sa kotse. Si Drew yun. Sa wakas ay sabi nito. At inalis ang pagkakatingin sa mukha niya. Bagong kakilala, tinulungan niya akong maaprubahan ang export papers namin. May mga kakilala pala siya sa opisinang pinupuntahan ko. Doon ko siya nakamit. Gusto niyang magtanong pero pinigil niya ang sarili. Babayaan niyang si Sanya ang magkwento para sa dati. Pero sa halip na pahabayan ang paksang kanilang pinag-uusapan, tumayo ito at sinabing tapos na ba yan? Ang resibo ang ibig nitong sabihin. Oo, sabi niya. Pinilas niya ang original copy at inabot dito. Ipakakarga ko na kay Nolet ang mga bundle, sabi niya habang iniaabot ang papel. Saka ito basta na lamang tumalikod. Ang pogi pala ng bagong boyfriend ni Sanya ngayon, no, Tasha? Minsan ay sabi sa kanya ng matandang babae ng kanilang manager, si Aling Miling.
Isa yun sa may bibihirang araw na pumasok ito sa Highmark. Natigilan siya sa narinig dahil hindi niya alam na may bagong boyfriend na si Sanya. Pero hindi siya nagpahalatang hindi niya alam. Nahihiya siyang malaman ni Aling Miling na best friend niya si Sanya. Pero hindi ito nagsabi sa kanya ng sekreto. Kung sekreto ngang matatawag ang pakikipagnobyo uli nito. Saan niyo ho sila nakita? Kaswal na tanong niya. Namimili sila ng Thursday sa Greenhouse. Nakakaba yung lalaki kay Sanya at nakayakap naman si Sanya sa bewang ng lalaki. Ang sweet nga nila eh. Magnobyo nga, naisip niya. Yun ho ba yung matangkad na lalaki? Oo, tipong may sinasabi. May kotse nga ho yun, sabi niya. Nang makatiyak na ang tinutukoy ng lalaki ni Aling Milong ay ang nakita niya ay iisa. Hindi mo pa ba namimit yun? Hindi pa ho, pero one of these days daw sabi ni Sanya. Ipakikilala niya si Akin. Pagkakailan niya. Hindi si agad nakatulog ng gabi niyon. Naisip niya ang sinabi ng kanilang manager. Kung may nobyo na nga si Sanya, bakit hindi man lang naikwento sa kanya kahit papyaw? Para pa nga kinakaila pa. Tinanong na niya minsan tungkol sa nasabing lalaki, pero nanahimik ito. Hindi pares ng dati na naikwento na agad kung paano nakatagpo ang isang lalaki. Kung kailan ito nagsimulang manligaw at kung sinagot na nito. Nasaan ang sinasabi ni Sanya na tuwing magkakanobyo ito, dadaanin nila sa pagsubok. Naisip niya, nagbago ng isip ang kaibigan. Ayaw nito marahil magkaroon ng pagkakataon na mawala rito ang bagong nobyo. Baka naisip ang mga sinabi niya. Okay lang kung ayaw na itong subukin ang katapatan ng lalaki. Hindi naman talaga niya gusto yun. Nalalagay siya sa alanganing sitwasyon. Kung ang plano sa niya ay manahimik at ikaila sa kanyang bagong nobyo, okay lang. Hindi sa kanya magmumula ang pagtatanong ng tungkol dito. Magkukunwari siyang walang alam sa nangyayari ngayon sa buhay nito. Nang sumunod na biyernes ay dumating si Sanya, sakay ng simura na minamanehan ng driver. Kaswalang naging pagtanggap niya rito at pakikitungo. Business-like. Hindi siya mapagpapahalatang alam na niyang bagong development sa love life nito. Naiayos na ang resibo at pinanonood na lamang nilang pagkakarga sa simaro ng mga bandal ng restaso at tela ng lupapit kay Tasha ang gwardya ng git. May gusto pong pumasok, sabi nito. Sinusundo raw niya si Sanya. Natigilan si Sanya. Sino? Maang natanong nito. Lalaki. Drew daw ang pangalan niya. Tingin ni Tasha, parang tinakasan ng kulay ang mukha ni Sanya. Papasukin ko ba? Kay Sanya na ngayon nakatingin ang gwardya. Oo, napahakbang si Sanya palapit sa gate. Nang buksan ng gwardya ang gate, natambad sa paningin ni Tasha ang kotseng nakita niya noon sa kubaw na sinasakyan ni Sanya. Nakaupo sa harap ng manibela ang lalaking umaalalay nun sa kaibigan niya. Kahit sa windshield lamang ng kotse niya nakikita ang mukha ng binata, lihim siyang humanga sa kagwapuhan nito. Clean-cut ragjaw at medyo hugis pahabang mukha. Akala nga niya nung una itong matingnan ay dumating si Cesar Montano. Pero ang lalaki lampas 30 na sa tingin niya. Sa halip na kay Sanya, sa kanya ito nakatitib habang ipinapasok sa loob ng compound ng kotse. Drew, sugad agad ni Sanya sa tabi ng binata ng kotse. Ba't ka nagpunta rito? Umaba muna ng kotse ang binata bago sumagot. Nagpupunta kasi ako sa bodega at sinabi nga nilang narito ka raw. Ibinigay sa akin ang address dahil ikako'y susundan kita. Tansya ni Tasha, hindi kukulangin sa 6 na talampakan ang taas ng lalaki. Broad-shouldered, well-built and chest, tindig Edo Manzano, sa loob-loob niya. BSA Manzano. Pero bakit ka nga nagpunta rito? Tinapunan ng isang tila kinakabang sulyap ni Sanya si Tasha. Wala, sabi ni Drew. Gusto ko lang makita tong kinukuhanan niyo ng materials. Marami rin akong kaibigang nasa garment business. Malay mo, may recommend ako sa kanila ang lugar na ito. Alanganing manatili sa kinatatayon o pumasok sa loob si Tasha. Pero naisip naman niyang baka lumabas na kabastusan kung tatalikuran na lamang niya ang dalawa. Nagtaka pa siya nang matagpo ang matiim na nakatingin sa kanya ang lalaki. Dati na siyang tinitingnan na may paghanga ng isang lalaki. Pero aywan ba niya kung bakit sa kakaibang paghagod ng tingin ng lalaki sa kanyang kabuuan? Ay tila siya matutunaw. Hindi mo man lang ako ipapakilala kay Tasha, tanong ng lalaki kay Sanya. Pagkuway tumilin uli kay Tasha. Siya ang sinasabi mong kaibigang nangangasiwa rito, diba? Nasabi ko ba sa iyo yun? Bahagyang natitigilang sabi ni Sanya. Several times kapag nagkukwentuhan tayo tungkol sa trabaho mo, nagpakita ng pagtataka sa anyo si Drew. Bahagyang napatango si Tanya parang napipilitan lamang. Pero maano mo natiyak na siya nga ang tinutukoy ko? It's just a hunch. Ilang saglit na napatitig si Sanya sa mukha ng lalaki. Saka ito inakay sa isang kamay palapit kay Tasha. Si Drew Tasha, pagpapakilala nito, nobyo ko. Tingin ni Tasha ay nagipit lamang ang pagkakataon sa Sanya, kaya napilitang ipakilala sa kanya ang nobyo.
at lihim siyang nakadama ng awa rito. Sorry friend, sa loob-loob niya. Sorry na biniro ka ng pagkakataon para magkaharap kami. Bahagya siyang ngumiti kay Drew. At siya nga yung kinukwento ko sa iyo na kaibigan ko dito sa Highmark, Drew, si Tasha. Inilahad ni Drew ang kamay na aktong makikipagkamay. Napilitan si Tasha na iabot ang kanang kamay. Muntik na siyang mapapitlag nang maramdaman ang marahang pagpisil sa palad niya ng lalaki. Mabuti na lamang at hindi napansin ni Sanya nang pabigla niyang hatakin ang kanyang kamay. Ang lalaki na may kasol ng pagkakangiti sa kanya pagkaway ibinaling ang ting sa pinaka-bodega ng Highmark. So can I look at your merchandise? Find if I just call you Tasha? No, sabi niyang nakabawi na sa kabiglaan. I won't mind. Pwedeng matingnan ang mga stock niyo, Tasha. Who knows, baka makapag-refer ako sa inyo ng good customers. Napilitan siyang itur sa loob ng bodega si Drew. Ipinakita niya dito at ipinaliwanag ang nature ng iba't ibang tela at remnants na ibinibenta nila. All the while ay nakadikit si Sanya kay Drew. Walang alis ang pagkakahawak sa braso nito na parabang sinasabing pag-aari niya nito ang binata. Sa bawat pagpapaliwanag ni Tasha ay attentive na si Drew. Sobra pa nga kung minsan ang atensyon dahil lagi niyang naanghuling titig na titig sa mukha niyang kapag nagsasalita siya. Para tuloy gusto niyang maasiwa. Ang sawa kasi matapos din ang paglilibot nila sa bodega. Lihim na nakadama ng relief si Tasha nang palabas na sila. Lagi ka bang narito, Tasha? Tanong ni Drew. Ako ang nagmamanage dito kahit narito si Aling Miling, pero siya talaga ang boss ko. Then one of these days, babalik ako rito na may kasama ng buyer. Kung gusto mo sasamahan ko kayo sa bad ni Sophie, daanan niyo lang ako. Makakatulong ako para makapamili. Nang tama ang mga buyer mo, ikaw, sabi ni Drew na buwaling na kay Sanya. Naikarga na pala sa Simaro ng mga pinamili ko. Pauunahin ko na sinulit. Sa kotse mo na lang ako sasakay, Drew. I'm afraid you cannot do that, Sanya. May meeting kasi ako mamaya. I have to make it to the office before 1. Hindi na kita maiahatid. Sumama ka na kay Nulet. Parang hindi nagustuhan niyo ni Sanya. Bahagyang sumimangot. O sige, sabi nito pagkuhan. Pero tayo na, sabay na tayong lumabas. See you, Tasha. Lingon ni Drew kay Tasha. Nagya siyang umiti rito at tumango. Sinundan niya ng tingin ng pagsakay ni Sanya at Drew sa kanya-kanyang sasakyan. Sorry friend, naisip niya naman niya. Hindi lang siguro nahahalata ni Drew. Pero sa'yo nakaramdam na kaya gusto ni Sanya na sabay silang umalis ni Drew ay para huwag niyang makasolo ang binata. Ano ba ang palagay nitong gawin niya kapag nagkasolo sila? Aakitin niya ang nobyo nito. Si Sanya lang naman ang mapilit na gamitin ang kagandahan sa pang-aakit sa mga naging nobyo nito. Pero kung si Drew ang involved, lumuhod man ito sa kanya si Sanya ay hindi niya ito mapagbibigyan. Ayaw niya kung bakit may pakiramdam siyang delikado siya sa Drew na to. Tinawagan siya ni Sanya kinabukasan. Nagulat ka siguro no, bungad nito. I mean tungkol kay Drew. Oo nga sabi na lamang niya para hindi malaman ng kaibigan na alam na niyang may nobyo ito. Hindi pa man niya nakakatagpo si Drew. Nagagalit ka ba? Na nakipagnobyo ka uli? Hindi. I mean sa hindi ko agad pagkukwento sa iyo ng tungkol sa kanya. Hindi, bakit ako magagalit? Nasa iyo naman yun kung gusto mong magkwento o hindi. Kasi nahihiya ako sa iyo, baka isipin mo. Para naman ako nagpapalit lang ng damit kung magpalit ng nobyo. Bakit noon ay hindi nahiya sa kanyang kaibigan? Naisip niya nung pinalitan nito si Joel, si Eman, at si Ram at si Joe. So anong tingin mo kay Drew? Okay naman, tipong may sinabi. Siya ang nagpapatakbo ng family business nila. May kaya nga. Swerte mo na. Umuntong hininga si Sanya sa kabilang linya. Sanya. Ewan ko ba, Tasha? Hindi ko maramdaman ang kasiguruhan kay Drew. Parang hindi siya totoo. Anong hindi totoo? Tingnan mo naman ha, mayaman siya, gwapo, may mataas na pinag-aralan. Bakit ako ang napili niyang ligawan? Bakit maganda ka naman Hindi ka nga lang mayaman. Pero sa babae naman hindi importante yun. Ang importante sa lalaki ay kung mahal niya ang isang babae. Yun nga ang point ko Ang isang pares niya, yung tulad din niyang hahanapin. Bakit ako? Anong meron ako? Siya lamang nakakakita kung anong meron pero minahal niya. Kaso nga hindi ko naman maramdaman ganun. Na mahal ka niya? Oo, sinasabi ng bibig niya pero hindi ko nararamdaman ang action niya. May mga lalaking hindi talaga demonstrative. Ewan ko lang, pero ganun talaga ang pakiramdam ko. Bakit ka naman liligawan na yan kung hindi ka mahal? Iniisip ko nga riyan kaso pakiramdam ko nga, kung may pagtingin man siya sa akin hindi ganap o ayaw ipakita. Kaya yung pagsubok na ideya ko, nawalan ako ng ganang ituloy. Parang tiyak na tiyak ko nang lalagpak siya. Sa estado nga lamang namin ngayon, dapat ko pang dagdag ng mga dahilan para mag-stick kami. Hindi yung ititempt ko pa siyang lumayo. Hindi rin naman ako papayag sa gusto mo Tasha, ayoko na Sanya. Kalokohan yung ginagawa natin. Saglit na katahimikan pagko'y sabi ni Sanya. Sa bagay, nagtutuwa akong ganyan ang palagay mo. Baka kasi ika ako.
Ine-expect mo iti-test ko rin si Drew. Hindi Sanya. At ang gusto ko kayo na sana ang magkatuluyan. Siya na sana ang lalaki para sa'yo. Sana nga. Thanks. Kung ano-ano na lang ang napagkwentuhan pa nila pagkatapos. Pagkaway nagpaalam na si Sanya. Hindi inaasahan ni Tasha na tototohanin ni Drew ang sinabi nun. Bumalik nga ito sa Highmark. May kasamang asawahan na sakay ng isang kulay kremang van. Si Drew ay asa kotse nito nakasakay ng dumating. Ipinakilala sa kanya ni Drew ang mag-asawa. Sila ang may-ari ng Ellis Lingerie, sabi ni Drew. Naikwento ko sa kanila na may maaari silang pagkunan dito ng materyales. Gusto nilang tingnan ang mga stock niya, Tasha. Sinamahan niya sa bodega ang mag-asawa. Nakaagapay sa kanya si Drew kahit saan sila magpunta o kahit nagpapaliwanag lamang siya ng tungkol sa mga garments ng mag-asawa. Minsan ay pinamulhan pa siya ng mukha ng paglingon ay makita niyang hinahagod ng tingin ng binata ang legs niya. Parang inirapan niya ito na magtama ang mga tingin nila. 100 kilos ang nabili ng mag-asawa. Ikinarga sa van. Nangako ang mga ito na sa kanila regular mamimili at maaaring sa susunod ay sa mas maramihang volume. Lihim siyang natuwa. Mapupuri siya ng may-ari ng Highmark. Parang sa pamamagitan niya kaya nagkaroon ng ganong kalakas mamiling kliyente. At cash pang magbayad. Samantalang ang pinangangasiwaan ng may-ari sa paghahanap ng mga buyer ilang panahon ng nasisiro. At utang na yun kay Drew nang nangyari. Tinabihan siya ni Drew nang pinanunood niya ang pagkakarga ng van ng mga vandal. Sa susunod may mga isasama pa akong kaibigan na pwedeng maging regular customer niyo. Sabi nito. Thanks, sabi niya. Ano bang nature ng business mo at marami kang kakilalang garment manufacturer? Naisipan niyang itanong. 3 ang minamarriage kong department store, family corporation. Binanggit ni Drew ang pangalan ng mga tindahan at lihim siyang na-impress dahil sikat ang mga nasabing department store. Mga supplier namin ang pares ng mag-asawang yan. Hindi na siya magtatakang pinagbibigyan ni Drew ng pares ng mag-asawang maging buyer niya. May dapat palang ipanuyo ang mga ito sa binata. Pero naisip na naman niya, ano ang mahihita ni Drew sa pagre-refer sa kanya ng mga parokyano. Hindi naman ito humihingi ng porsyento. Pero naisip din na mas mamumurahan marahil ang paninda nila. Si Drew, kaya sila itinuro sa mga kakilala. Bakit nga pala hindi ninyo kasama si Sanya? Naisipan niyang itanong. Ang alam niya gustong sumama ng kaibigan kapag nagdala ng buyer sa Highmark si Drew. Hindi ko na dinaanan, nagmamadali kasi ang buyer ko. Malabnaw ang dahil lang iyon, naisip niya. Kung importante kay Drew ang salita ni Sanya, mapipilit nito ang mga buyer na daanan muna nila ang noble. Totoo nga yata ang sabi ni Sanya, naisip niya. Kung may pagtingin man si Drew sa kaibigan niya, ay hindi makita sa aksyon nito. Kausap ni Tasha ang manager na si Aling Miling ng araw ng Biyernes na dumating si Sanya para mamili ng supplies. Halos alam na ng tauhan sa bodega ang mga kailangan kaya naiwan na lamang sa opisina si Sanya. Okay yung buyer na dinala rito ng nobyo mo. Parang nais lamang magkwento ng sabi ni Aling Miling. Natigilan si Sanya, waring nagtaka. Hindi mo alam, bahagyang nababaghang sabi ni Aling Miling. Wala namang nagkukwento sa akin. Ani Sanya nagtapo ng waring nag-aakusang tingin kay Tasha. Hindi pa kayo nagkikita mula noon, natitigilang sabi ni Tasha. Akala ko siya na ang nagsabi sa iyo. Hindi pa kami nagkikita mula nung huli ko siyang isama rito. Nauna pa pala kayong nagkitang muli. Hindi na maaaring magkamali si Tasha. Talagang nasa anyo at tono na ni Sanya ang pag-aakusa. Naggulat nga rin ako nang dumating siyang may kasamang buyer. Sabi niya para ipaalam sa kaibigan na hindi niya idea ang pagbabalik kay Drew. Itinanong pa nga kita dahil ang alam ko'y gusto mong sumama kapag nagsama siya rito ng buyer. Kung masama man ang loob, hindi nagpahalata si Sanya. Basta to'y mayo na lamang, baka nasa labas ng mga order ko, ang matabang nasabi. Sumunod siya rito palabas. Kapwa silang tigilan nang makitang papasok ng gate ang kotse ni Drew. Kumaway sa kanila ang lalaki. Inihinto nito ang kotse sa likuran ng si Maroni na Sanya. Bumaba ng sasakyan si Drew at lumapit sa kanila. Don't tell me. Walang kang ngiting-ngiting sabi ni Sanya. Huhulaan ko kung bakit narito ka kahit wala kang kasamang buyer. Sinabi sa'yo sa bodega na narito ako kaya sumunod ka, right? Wrong. Alam ko talagang narito ka dahil tinandaan kong ganitong araw ka namimili. Naisip ko why not drop by para dito na tayo magkita. Paano? Waring pasarkastik kung sabi ni Sanya. Lahat ng araw ay nasa bahay ako. Dito mo pa ako naisipang puntahan. Pagkasabi niyo na tumalikod ang babae upang kunway chicken ang mga order na nasa ibaba pa lamang ng sasakyan. Nakangiti ngunit nagtatakang napatingin si Drew kay Tasha. Ba't parang nalitin ang sabi. Hindi yata na gusto lang hindi mo pagsasabi na nagdala ka na rito ng customer. Nawala sa isip ko. Ang dami ko kasing inaasikasin nitong mga nakarang araw. Hula lang ang sa akin. Maaari namang hindi mo pagdaan sa kanyang ikinainis.
women, naiiling na sabi ni Dan. Lihim na naisip niya, gaano na kaya karaming babaeng napakitunguhan ni Dan, Drew, para magsalta yun ng ganun. I have an idea, sabi ng lalaki kasabay ng pag-aliwalas ng anyo. Ilalunch ko na lang siya sa labas para makaalis ang galit niya. How about you joining us? I think it will be fun. Kung susuyuin mo siya, kaya ititreat sa labas, dapat ay kayo lang. 3 is a crowd. I don't think it's not always. Pero hindi bali, some other time na lang, okay? Okay. Sinundan ni Drew si Sanya base sa pag-uusap ng dalawa. Alam niya na nagpapaliwanag ang binata. Tingin niya madali namang nawala ang inis ni Sanya. Lumapit ulit sa kanya si Drew. Pumayag na siyang mag-lunch kami. Pauunahin na lang si Maron sa bodega. Sigurado ka kung ayaw mong sumama sa amin. Nakita niyang bahagyang sumama ang mukha ni Sanya. Yes, sabi niya kay Drew. Some other time na lang. Promise, promise. Sumama na nga si Sanya kay Drew matapos maikarga ang mga pinamili nito sa si Maron. Bago pa man nakalalabas ng gate ang dalawang sasakyan, ay bumalik na si Tasha sa loob ng opisina. Nang sumunod na magdala ng customer si Drew sa bodega ay kasama na ito si Sanya. Naisip ni Tasha na nang makipag-lunch ang kaibigan kay Drew, ay napangako nito ang nobyo na isasama ito kapag nagbalik sa Highmark. Sa halip namang ang buyer ang tulungan sa paghahanap ng mabibiling garments, parang ang nobyo lamang ang binantayan ni Sanya habang sila'y nagbibilihan. Kapares ng dating maraming nabili ang customer na kasama ni Drew, nakako rin na palagian ng mamimili sa Highmark. Palis na ang magkakasama ng waring naalalang sabihin ni Drew. Pwede nga pala ng isang tiyahin ko sa linggo, Tasha. Natigilan si Sanya na nasa tabi ni Drew at nakahawak sa braso nito. May kaunting salo-salong gagawin sa bahay nila. May lakad ka ba sa linggo? Gusto niyang sabihin mayroon, lalo nakitang nakatingin sa kanya si Sanya nang walang anumang ekspresyong mababasa sa inyo. Hindi niya makitang gusto nito na makasama siya sa sinasabing okasyon ni Drew. Ikaw nang mag-imbita sa kaibigan mo, sabi ni Drew kay Sanya. Walang ikinagulat iyon ni Sanya pero saglit lamang. Ngumiti ito sa kanya at sinabing, oo nga naman Tasha, sumama ka na sa amin sa signing. Close ako sa tiyahin kong yun, sabi ni Drew uli. Ang mga kaibigan ko gusto niyang nakikilala. Kung hindi idiniin ni Drew ang katagang kaibigan, hindi talaga siya papayag sumama. Pero kung pinalalabas nito na friendly invitation lamang ang iniaalok sa kanya, wala siyang makitang dahilan para tumanggi. Sige, sabi niya, saan ba ang address at anong oras dapat naroon? Daraanan ka na lamang namin dito at sabay-sabay na tayong pupunta sa kanila. Pero kung hindi niyo ako gustong masyadong mahirapan sa pagbabalik-balik ng sundo, ano kaya kung kina Tasha na lang tayong magkita-kita para doon na lang tayo manggaling patungong Dos Marinas Village? Kaysa niya nakatingin si Drew nang sabihin iyon, saglit na nag-atubli ang dalaga. Sa bagay napakalayo nga ng Marikina pagkatapos ibabalik ka pa rito sa Malabon. Sige, ako nang pupunta kay Natasha at doon mo na lang kami susunduin. Pero paano niyo malalaman kung saan ako nakatira? Madali lang yun, ani Drew. Ibigay mo lang sa akin ang address at matatagpuan ko yun. Malapit lang yun dito sa Highmark, diba? Ilang blocks, walking distance nga lamang. Walang problema kung ganun. Kahit hindi gaanong nakikiayan ang kalooban ng nagdintakbo ng usapan, napilitan si Biang ibigay ang address sa binata. Halata rin naman yung hindi konforme si Sanya sa naging usapan. Napilitan lamang dahil kay Drew. Simpleng-simple ang isinuot niya nang dumating ang araw ng pagsundo ni Drew. Hindi rin siya gaanong nag-ayos. Plain powder lang ang ginamit niya sa mukha. Wala ni lipstick. Ayaw niyang makikikompetensya kay Sanya sakaling mag-ayos ito para sa pupuntahan nilang okasyon. Alas 7 ang usapan nilang susundo si Drew. Nagtaka siyang halos alas 6 pa lamang ay dumating na si Sanya. Paris nang inaasahan niya na kaayos sa tingin niya. At bago ang damit nito, mamamahalin sa tingin niya. Hindi ka pa ayos, ang alanganing tanong nito nang pagbuksan siya ng pinto. Ganito na lang ako, sabi niyang minsan pang tinignan ng damit na suot. Bagamat bahagyang nagtataka, hindi na nagtanong si Sanya. Nagtungo sa salas at naupo. Maaga yata ako, ang sabi. 1 oras sa loob-loob niya. Anong gusto mong inumin? May orange juice at diet coke ko sa ref. Wag na lang, tanggi ni Sanya. Naupo siya sa isang sopa na katapat ng inuupuan ng kaibigan. Taliwas kay sa mga nakaraang pagsasama nila. Parang asiwasi ang yun sa pakikiharap dito. At nararamdaman niyang ito man ay ganun din. Karudahan nang wala naman sa loob na pagbuklat-buklat ng isang magazine para lamang hindi sila magkausap o magkatihinan. Naisip niyang iwan ito at madahilanang may ginagawa sa kusina. Nahihiya naman siya. Kaya ang ginawa niya ay kumuha rin ng isang magazine at ginayang ginagawa ni Sanya. Wala ka bang naaalalang setup? Tanong nito pagkaraan ng ilang saglit na katahimikan. Ha? Bahagyang nagulat na sabi niya. Naghihintay na naman tayo sa nobyo ko. This time hindi na si Eman kundi si Drew na.
Saka this time hindi ka na nagtatago sa loob-loob niya. Ang agaw pang dumating para masigurong hindi kami magkakasolo ni Drew at maganap ang nangyari noong una. Nakakatawa pero parang nararamdaman kong gusto lang malaman ni Drew itong bahay mo. Kaya isinuhestyong dito tayo magkita-kita. Bakit naman niya gugustuhin malaman ito? Ewan ko, basta ganun lang ang pakiramdam ko. Marami naman akong hindi tiyak kay Drew, pero siya parang kilalang kilala ako. Minsan nagugulat na lang akong may alam siya tungkol sa akin na hindi ko pa naman nasasabi sa kanya. Akala mo lang yun. Nasabi mo siguro pero nalimutan. Alam kong hindi pa kita nababanggit sa kanya pero alam na agad niyang kaibigan kita. Natigilan siya. Noon pa nga niya ako kinukulit na magkatagpo-tagpo tayo. Hanggang sa siya na nga mismo ang sumunod sa akin dito sa bodega para lamang makita ka. Bagya niyang natutop ang noo pag kuwa'y tumitig ng direkta kay Sanya. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Malungkot na sabi niya. Ayoko kasi ng ganitong pakaramdam. At pakaramdam ko sinasadya mo na naman ganun ang maramdaman ko. Anong pakaramdam? Nagilty ako kahit hindi. Guilty tungkol saan? Kay Drew, direktang tugon niya. Napailing si Sanya pag kuwa'y tumitig sa kanya ng tila humihingi ng paumanhin. Ewan ko ba kung anong nangyayari sa akin, Tasha. Kung nararamdaman kong naaakit sa'yo si Drew, dapat sa kanya ako magalit, hindi sa'yo. Dapat ay pabayaan ko na siya. Breakin, di nga ba't sabi ko sa'yo noon na isang lalaki, kaya ko lang ang iibigin ang hahanapin ko. Ewan ko ba, parang hindi ko magawang baliwain si Drew. Parang isang mamahaling laruan siya na hindi ko inaasahang magiging. Kaya hindi ko mabitiw-bitiwan nang hihinaya ako. Hinayaan lang niyang maglahad ng niloloob ang kaibigan. Ano kaya kung bayaan mo lang mangyari ang mangyayari, Tasha? O kaya madaliin ko para matapos agad? Anong ibig mong sabihin? Kung idaan uli kaya natin siya sa pagsubok, nakitin ko rin siya pares ang iba mo pang naging nobyo, ganon? Alanganing tumango si Sanya. Sorry, napamaang si Sanya. Nasabi ko na at uulitin ko uli. Ayoko na. Hindi mo gustong nakitin si Drew? Never. Parang ikinasiya ni Sanya ang sinabi niya. 6:30 nang dumating si Drew. Si Sanya ang nagbukas ng pinto at waring natigilan ng binata. Parang hindi ang nobya ang inaasahang makikita. Parang hindi kasi masayang makita ako. Himig nagbibirong sabi ni Sanya. Akala ko lang ay wala ka pa. Bahagyang kumunot ang noo ni Sanya. Ang kalkula mo mauuna ka pa rito. Bahagyang umiling si Drew. It doesn't matter, anito. Bihis na ba si Tasha? Tumingin ito sa gitna ng salas at nakita niyang nakatayo malapit sa sopa. Ready na kami. Anis Sanya na lumihis sa pinto para makapasok si Drew. Baka gusto mo munang uminom kahit kape, sabi ni Tasha. Hindi na. Formal na sabi ni Drew. Mas gusto kong lumakad na tayo. Kinuha lamang niya ang bag sa silid at umalis na sila. Isa sa pinakamalalaking bahay sa Makati ang tinitirhan ng tiya Solly ni Drew. Napipintahan ng kulay puti at berde at may maluwang na bakuran. Mangilan-ngilan lamang ang mga bisita. Malalapit na kamag-anak at kaibigan di umano ng balong babae. Halos lahat ay may kaya sa tingin ni Tasha. Malapit agad ang loob ng 62 taong biyuda kay Tasha. Sa buong panahon na kasayahan ay siya lagi ang kausap. Yang si Drew halos sa aking lumaki. Pagkukwento nito habang nakatingin kina Drew at Sanya, may kausap na ibang panauhin sa lawn. Tingin ni Tasha ay pinakikilala ni Drew sa mga iyon si Sanya. Ang parents ho niya, tanong ko. Bata pa siya nang mamatay sa plane crash ang daddy niya. Ang mami niya naging abala sa negosyo, kaya sa akin na lamang siya naiwan. Kapatid ko ang mami niya. Nang mag-high school siya nag-asawa ang mami niya. May 2 kapatid sa inayang si Drew. Malalaki na rin at parehong nasa States. Kailan lang sumama na sa bunsong anak ang mami niya, kaya masasabing nag-iisa na rito si Drew. Ayaw namang iwan yung bahay niya sa Corinthia. Akong pilit na pinalilipat doon ng Jasky. Ang swerte ni Sanya na isip niya. Kung si Drew ang magkakatuluyan, sigurado ng magandang buhay. Kaibigan mo nga ba yung kasama niya, ha? Nagulat na napatingin siya sa kausap. Hindi niya namamalayang nawala na rito ang atensyon niya sa saglit na pag-iisip kanina. Oho, sabi niya. Bahagyang napailing ang matanda. Maang na napatitig siya rito. Hindi rin magtatagal ang isang yan. Pagpaumanhinan mo ako, honey. Bakit hindi niyo nasabi yun? Alam ko, malalaman ko kung kailan seryoso sa isang babae o hindi ang pamangkin ko. Lihim siyang nalungkot para sa kaibigan. Tama palang pakaramdam nito noon pa man. Hindi gaanong seryoso si Drew sa pakikipagrelasyon. Pero bakit nga niligawan pa si Sanya in the first place? Mag-aalas 10 na magpaalam sila. Sana kahit iwalang okasyon ay bumalik uli kayo paminsan-minsan. Sabi ng tiya ni Drew nang ihatid sila sa Maygit. Basta ho may pagkakataon, anis Sanya. Una siyang inihatid ni Drew saka itinuloy sa Mariking na si Sanya.
Paminsan-minsan nakadarama siya ng pag-iisa sa buhay, ng pagkabagot, ng kalungkutang hindi niya maipaliwanag. Kaya nga may mga pagkakataong kapag ganun ang mood niya, ay hindi agad siya umuwi. Sa halip mag-isa siyang namamasyal. Kahit naman palakad lamang sa loob ng isang malaking department store, ay okay na sa kanya. Nalilibang siya sa mga nakikita. Nang araw ng Sabadong iyon ay sa Ayala Center siya nagpunta nang maramdamang hindi pa niya gustong umuwi ng pag-isa sa inuupahang apartment. Sawa na siya sa mga nakagawiang puntahan sa Caloocan. Gusto naman ay ibang tanawin. Nag-window shopping siya sa dalawang malalaking department store sa pusod na iyon ng Makati. Nang mapagod ay pumasok sa isang chicken house na kilala dahil madalas magpa-advertise sa mga babasahin at telebisyon. Minsan-minsan lang namang mangyaring ititreat ko ang sarili ko, naisip niya. Bakit hindi pa doon sa the best? Gusto niyang matawa ng maisip na maaaring the best na ang tingin niya. Sa pook na ito pero sa ibang sanay sa mga ganitong pook. Karaniwan na lamang ang pagkain sa ganitong lugar. Pinag-aralan niya ang o-order sa menu nang makita niyang palabas ng isang pinto si Drew. Naka-formal ito ng suot. Nagtama ang tingin nila at alam niyang pareho silang nagulat. Lumapit agad sa mesa niya ang binata. Anong ginagawa mo rito? Masayang tanong nito. Kakain ng hapunan. Sabi niya na hindi pa rin makapaniwala sa pagkikita nila. Ikaw anong ginagawa mo rito? May mga kausap ako sa function room sa Majestic Lounge. Tingnan nito ang pintong nilabasan kanina para ituro ang kinaroroonan ng mga kasaman. Pagkuway bumaling uli ito sa kanya. Bakit nag-iisa ka? Ganito naman ako talaga kung minsan. Naglilibang kahit mag-isa. Pero ang layo nito sa inyo Ewan ko nga kung bakit dito ko naisipang maggala. Saglit na natigilan si Drew. You did not happen to know I'm here, did you? Natigilan siya. Bakit iisipin ni Drew na posibleng narito rin ito? May tumawag daw kasi kanina sa opisina, sabi ng sekretary ko. Ang sabi pinsan ko raw, nagbigay ng phone name. Wala naman akong ganong pinsan. Sinabi tuloy ng sekretary ako na dito ako matatagpuan dahil may meeting ako. So, anong so? Ikaw kaya yung pinsan na hinihintay kong dumating dito? Of course not. Napangiti si Drew. Iminuwestra ang dalawang kamay na tila pinapayapa siya. Huwag kang magalit. Hindi ko naman sinabing ikaw yun. Teka, tumingin ito sa suot na relo. Matatapos na ang meeting namin in 10 minutes. So, kung hintayin mo kaya ako rito, we'll have dinner together. Total naman ay narito ka na. Pero akala ko ba'y sa loob kayo? Kapag ang kaharap mo'y pares ng mga kausap ko, mawawalan ka ng ganang kumain. Puro problema kasi ang maririnig mo. Take it from me, I'm a businessman. Kumindot pa sa kanya si Drew na tila nagbibiro. Kitang-kita iyon ang kadarating at ngayon ay palapit sa kanyang si Sanya. Tingin ni Tasha na mula si Sanya sa galit. Well. Pasarkastikong sabi nito na halatang pinipigil lamang ang emosyon. May usapan ba kayo rito? Kunot noong tanong ni Drew. Wala. Kayo may usapan ba kayo rito? Wala rin. Kung gayon, si Tasha tumingin kay Sanya. Nagkataon lang na nagkita-kita tayo rito, diba? Alam ni Tasha sa likod ng ngiti ng kaibigan ay may iba itong iniisip. Naisipan mo rin mamasyal na mag-isa. Si Drew, ganun ba ang dahilan Tasha kaya narito? Take note, sabi ng isip ni Tasha, dahilan ng sinabi ni Sanya na para bang gawa-gawa lamang niya ang rason kaya naririto siya. Aalis na ako. Iwas na lamang niya bago may mangyaring hindi maganda. Nasa pampublikong lugar pa naman sila. Pero paano ang dinner na? Oo nga naman Tasha, nakaismid na sambot ni Sanya. Paano ang dinner na pinag-usapan niyo? May pupuntahan pa ako. Sabi niya tuloy-tuloy nang tumalikod. Kahit walang balak ay napasakay siya ng taxi, pangambang sumunod pa sa Sanya at Drew. Lumayo-layo lamang siya ng kaunti at sumakay na sa isang bus na pamalabon. Halos kasunod lamang niyang dumating si Sanya. Kapag papalit lamang niya ng damit nang marinig ang mga katok nito, mararahas at sunod-sunod ang mga katok. Napabilis tuloy ang lapit nito sa pinto. Natigilan siya nang makita ang galit sa mukha ni Sanya. Hindi pa man niya ito pinapapasok ay tumuloy na. Isinara niya ang pinto at inihanda ang sarili sa isang komprontasyon. Akala ko ba'y ayaw mong akitin si Drew? Nakapamewang na tanong nito nang harapin niya. Nakatayo si Sanya sa gitna ng salas, parang isang leong handang manila ng kalaban. Ayoko talaga. Malamig na tugon niya. Ayaw mo pala nang nakaharap ako. Anong gusto mo? Talikuran? Pinigil niya ang sarili na magalit. Gusto pa rin niyang manatiling magkaibigan sila ni Sanya. Hindi ko plinanong magkatagpo kami kanina, Drew, kung yan ang iniisip. Mahinahong paliwanag niya. Kung napaniwala mo si Drew, ako hindi. Sanya, pwede bang makinig ka muna? Ikaw ang makinig. Nakadama siya ng pag-iinit ng mukha ng surutin ni Sanya. Tapos na ang katangahan ko, no? Bukas na ngayon ang mata ko. Hindi talaga kita kaibigan. Hindi ko alam kung anong ginawa mo kay Bobby. Sa talikuran siyang binrek niya ako dahil sa'yo. At si Eman, talagang gusto mong akitin siya. Tinulungan pa kita nang akong mag-suggest na testingin natin siya.
Gustong isara ni Tasha ang pandinig sa masasakit na akusasyon ni Sanya pero hindi niya magawa. Malinaw ang mga katagang binibitigman nito na sumusugat sa kalooban niya. Iling siya ng iling na pinipigil na lamang niyang maiyak. Si Drew, huwag mong pakailaman si Drew. Kaya nga ba parang anino na akong nakasunod ngayon sa bawat galaw niya. Parang nahuhulaan kung may binabala ka. Tumigas ang anyo niya. Ikaw ang tumawag sa opisina niya na nagkunwaring pinsan niya, diba? Paano mo nalaman? Naghihinalang tanong ni Sanya. Umabot na ba ron ang pagtatapatan ninyo ng nobyo ko? Ikaw ang gumagawa ng multong katatakutan mo, Sanya. Hoy, sinurot siyang muli ng dalaga. Sa pagkakataong ito tinabig niya ang daliri nito. Natigilan si Sanya pero ibinalik din agad ang galit sa inyo. Kasi nga may duda na akong may nangyayari sa likuran ko, kaya ako nag-iimbestiga. Halos pasigaw na sabi nito. O di ba't nahuli ko naman kayo? Bahala ka sa gusto mong isipin. Basta nasabi ko na ang totoo. Layuan mo si Drew, Tasha. Kung hindi, magkakalintikan tayo. Pagkasabi niyo ay tumalikod na si Sanya at nagmamadaling tinungo ang pinto. Nanlalabo ang kabuuan nito sa paningin ni Tasha. Hindi na kasi niya napigil ang pagbagsak ng luha. Wala na siyang kaibigan. Nabo na ang ilang taong pinagsamahan nila ni Sanya. Hindi siya nagtaka nang malamang nag-pull out na si Sanya ng mga order. May iba na raw kukunin ng supply na mas mura ayon kay Aling Miling. Tumango lamang siya at hindi na nag-usisa. Bagay nakakatuwa kaya nahalata ng matanda na may nangyaring iba kaysa sinabi ni Sanya. Hindi naman ito nagtanong at lihim niya itong pinagpasalamat. Ang mga customer na rekomendado ni Drew ay patuloy pa rin namimili sa kanila. Minsan pa nga ay nagdala uli sa Highmark ng ibang customer ang binata. Ano bang nangyari sa inyo ni Sanya? Tanong nito nang ginagawa na niya ang resibo sa opisina. Wala, pagkakailan niya. Kung hindi lang dapat dito sa Sanya, malayong sa bibig niya magmula ang totoo. Pati nga ako'y pinipilit na ilipat na lang ang mga dinala kong customer dito sa bago na yung binibilhan ngayon. Sabi ko lang ay nakakahiya sa iyo. Naisip ko tuloy, kakatuwa na siyang kaibigan mo mismo hindi na nahiyang lumipat sa iba. Hindi siya nagbigay ng paliwanag o posibleng dahilan kung bakit nagawain ni Sanya. Sigurado kang walang nangyari sa inyong dalawa. Nanonood ang tingin ni Drew. Nanunuri at waring may gustong pag-aralan sa ekspresyon ng mukha niya. Wala nga, sabi niyang pilit pinatunoging kaswal ang tono. Malaki rin ang nawawalang tubo sa Highmark kung sakaling mag-pull out din ang mga customer na rekomendado ni Drew. Naisip niya kapag mga gabing nakahiga na siya papaanto. Sana ay hindi mainganyo ni Sanya ang binata na piliting sa iba mamili ang mga kaibigan nito. Hiling na lamang niya sa pag-iisa. Pero tiningin niya kay Sanya hindi titigil ng kakukulit kay Drew. Dahil habang may kaibigan itong namimili sa Highmark, ibig sabihin may posibilidad pa rin na lagi nilang pagkikita ng binata. Isang bagay na titiniyak mo ng kagalaitihan ni Sanya. Dapat ngayon pa lang ay handa na niyang kalooban sa posibleng pagpupull out ng mga customer na rekomendado ni Drew. Birthday na niya sa makalawa ngunit walang nakakaalam kundi siya at si Sanya. Siyempre may file siya sa opisina at nakalagay doon ang araw ng kapanganakan niya. Pero nasa may-ari ng Highmark ang mga file ng application nila. At isa man sa mga tauhan doon ay wala siyang pinagsasabihan. Tinutokso nga siya ni Sanya na kuripot siya at ayaw mag-blowout kaya inililihim ang petsa ng kaarawan. Nang magkasama pa sila ni Sanya o kahit nang magkahiwalay na ng tirahan, silang dalawang magkasamang nagse-celebrate ng birthday niya. Maglulusto siya ng kahit anong handa at pagsasaluhan nila. Minsan man ibinublowout na lamang niya ito sa labas. Nanonood sila ng sine at kumakain sa labas ng siya ang taya. Ngayon magbe-birthday siya ng nag-iisa. Masakit pa rin sa loob niya kapag naaalala ang pagkakalayo nila ng loob ng dating kaibigan pero natanggap na niya at desidido siyang huwag palungkutin ang darating na kaarawan dahil lamang sa pagkakagalit nila ni Sanya. Miyerkules papatak ang birthday niya. Martes pa lamang ay bumili siya ng bagong damit na gagamitin sa pagsisimba. Mahabang palda na bagamat may disenyo ang tela ay dominante naman ang kulay na itim sa kabuuan. May katerno yung pulang pangitas na bahagyang lumalim ang kurba sa leeg at lampas lamang sa balikat ang haba ng manggas. Lalong lumutang ang kaputian niya nang isukat iyon ng gabing bago sumapit ang kaarawan niya. Naisip niyang hindi niya maaaring isuot iyon sa trabaho kinabukasan. Magiging kapansin-pansin sa mga kasama niya. Siya ngayon naninibago habang tinitingnan ng sarili sa salamin. Masyado siyang naseseksihan at parang hindi talagang siyang tinitingnan niya. Uuwi na lamang siya bukas pagkagaling sa trabaho at magpapalit siya ng damit. Magsisimba siya at ititreat ang sarili sa labas. Who knows, baka ibili pa niya ang sarili ng regalo. Weird, nangingiting sabi niya sa sarili. Ngayon lang siya nakabalita na ang may birthday mismo ang magre-regalo sa sarili. Hinubad niya ang damit at inihanger ng maayos sa closet.
Magluto na lang kaya siya ng pansito spaghetti. Naiisip niya habang palapit na ang uwian. Pero sayang lang kung nag-iisa siya. Kung iimbitahin naman niya ang mga kasamahan, malaking gastos. Saka baka mawili ang mga yun na taon-taong naghahanda siya. Huwag na lang, naisip niya. Tuloy ang plano niya kagabi. Kaya niyang mag-eksaktong alas 5 ay umalis na agad siya. Uuwi siya para magpalit ng damit. Sarado ang simbahang malapit sa kanila, kaya sa labas na lamang siya nagdasal. Pwede na rin iyon, naisip niya. Maririnig naman ng Diyos ang pasasalamat niya kahit nasa labas siya ng simbahan. Pero kapag may naraanan siyang bukas na simbahan, ay uulitin niya ang pagsisimba. Sa SM West siya nagtungo. May ilang minutong nag-window shopping siya. Nang magsaway pinakipanood sa mga still sa labas ng sinihan. Ang sarap sana kung may kasama siya. Naisip niya. Matagal na rin siyang hindi nakakapanood ng sine. Muling kumirot ang dibdib niya nang maisip na ang taong posible lang niyang makasama sa ganitong lakaran ay galit na sa kanya. Nagpatuloy siya sa pamamasyal hanggang makarating siya sa bulingan. Naganyak siyang panoorin ang mga naglalaro ng Tenpen. Saglit na saglit parang naganyak siyang maglaro dangat nahihiya siya. Natatakot din siyang mapahiya sakaling madapa o mabitiwan ang bola. Hindi kaya nadadala ang paghahagis sa laki ng mga bolang iyon, naisip niya. Pero tingin naman niya ay kayang-kaya ng mga babaeng naglalaro. May mas maliit at payat pa nga sa kanya. May mga batang lalaki na itinatakbo ang bolang kulay orange. Naisip niyang depende marahil sa kulay ng mga bolang bigat ng mga ito. Karamihan sa mga babae ay pula at berde ang ginagamit. Ang mga lalaki asul, itim o at lilak. Napansin niya ang cafe ilis sa gilid ng bulingan. Tumingin-tingin siya sa mga nakadisplay na cake sa estante. Naganyak siyang kumain. Itinuro na lamang niya sa waiter ang cake na gusto niya. Isang slice ang hiningi niya. Tinornahan niya ng orange juice. Inukup pa niya ang isang bilog na mesa na bandalawahan ng upuan. Nasarapan siya sa cake na hindi niya alam ang pangalan. Saglit lang naubos na niya ang in-order. Hinginingi niya ang cheat matapos may namang orange juice. Alam niyang mahal kaysa karaniwan ang presyo ng kinain, pero hindi niya inaasahan kasing mahal ng nakasulat sa cheat. Hindi siya nagpahalata sa pagkadismaya at binayaran niya ang waiter. Nag-iwan siya ng 2 pisong tip nang ibalik nito ang sukli sa sandaang binayad niya. Tama na kaya iyon? Naisip niya habang palayo. Hindi kaya nakakahiya sa klas ng lugar na Paris na yun? Hindi bali na sabi niya sa sarili. Matandaan man siya ng waiter, hindi naman na siya babalik doon. Naglakad-lakad uli siya. Saka titingin sa mga nararaanang tindahan, ay naganyak siyang pumasok sa isa. Nakakit kasi siyang usisohin ng mga nakadisplay na fancy earrings at mga gamit pang babae sa isang estante. Isang hikaw na may malaking batong tila brilyante ang nagustuhan niya. Itinanong niya sa sales lady kung magkano. 135 miss, anang nakangiti at magandang pagkaka-makeup ng babae. Namamahalan siya pero parang naghihintay naman ang sales lady ng desisyon niya. Ang isang kamay nakahawak na sa hikaw na tila ilalabas niya sa estante. Napahiya siyang hindi kunin yun. Birthday ko naman, sabi niya sa sarili. Iyon na lamang ang ireregalo niya sa sarili. Nag-gift wrap ba kayo? Tanong niya. Yes miss, sige kukunin ko. Ipaki-gift wrap mo. Sinamahan siya ng babae sa cashier para magbayad. Pagkuwa'y sinabing sumunod siya sa gift wrapping section. Pingkang ipinagamit niyang wrapping paper. Naibigay sa kanya ay kinahong hikaw, ay inalis niya ang card at sinilatan sa ibabaw ng counter. Happy birthday to me. Iningatan niyang makita ng sales girls ang sinulat niya sa card. Ayaw niyang mapagtawa nito. Birthday mo ba? Hindi mo na nagulat siya. Si Drew ang nakatukang sa likuran niya. Natiyak niyang nabasa nito ang isinulat niya sa card base sa pagkakangiti nito. Tinatawanan ba siya ng binata? Namumula ang pisngang ibinalik niya sa envelope ang card. Happy birthday, sabi nito, na hindi nawawala ang pagkakangiti. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Hindi mo alam. Gusto niyang lihim na mainis. Itatanong ba niya kung alam niya? Akala ko'y nasabi ko na siya minsan na pag-aari ng pamilya namin ang tindahang ito at ang iba pa na nasa ibang lugar. Pagkahipahiya naman sa sarili ang nadama niya nang maalalang ito nga pala ang tindahang sinabi sa kanya ni Drew noon. Ang akala ko pa naman na mili ka rito dahil alam mong narito ako. Sabi ni Drew na ngayon ay hindi na nakangiti at waring nahulog sa pag-isip. Dahil imposible namang isipin kung aksidente na naman kaya tayo nagkita ngayon. Gusto niyang sabihing aksidente nga, ngunit alam naman niyang hindi na nga yun magiging kapanipaniwala. Ay nailayo na lamang niya ang sagot. Nagandahan ko sa isang hikaw na ibinebenta niyo. Kaya iniregalo mo sa sarili. Tingnan niya ay hindi nanunod yung si Drew sa pagkakatinga sa kanya. Birthday mo nga ba? Nahihiyang tumango siya. At nagsiselebrate kang mag-isa. Kakantsawan ako sa Highmark kapag pinagsabi kong birthday ko. Wait, sabi ni Drew na lumapit sa isang babae sa counter na hindi naka-uniforming pares ng mga sales ladies. May sinabi rito si Drew at bumalik na sa kanya. Tayo na, sabi nito at inilalayan pa siya sa siko. Saan? Takong tanong niya.
Palagay ko ngayon na ang pinakatamang panahon para matuloy ang dinner natin na hindi natuloy noon. Ibinuka niya ang bibig para magprotesta. Sabihing kumain na siya. Come on, Tasha. At bahagyang humigpit ang pagkakahawak nito sa siko niya. Ito ni. Minsan ba humingi ako ng pabor na sa pagdadala sa Highmark ng mga customer? Ito na lang ang bayad na hihingin ko. Total birthday mo naman. Dahil sa sinabi ni Drew ay napilitan siyang magpaunlak. Ano nga ba ang pakikisalo rito sa hapunan kumpara sa pabor na dala nito sa pinagtatrabahuhan niya? Huwag na tayong lumayo. Sabi nilang palabas na sila. Patay mali siyang binawi niyang siko at mag-isang lumakad. I know of a good place, sir, sabi ni Drew. Pumanik sila sa second floor at lumakad hanggang sa dulo ng SM. Ipinasok siya ni Drew sa isang Chinese restaurant, Easy Dragon. Sabi ng wari naglalagablab ng pulang karatula sa labas. Bago sa kanya ang mga nakasulat na menu kaya si Drew na ang binayaan niyang umorder para sa kanila. Parang pamilyar na ang binata sa mga nakasulat na menu ng umorder. Hindi mo sinabi agad na birthday mo. Sabi nito nang makalayo ang waiter. Sana'y nakapaghanda man lang ako na kahit anong regalo. Hindi ko talaga pinagsasabi ang birthday ko. Si Sanya, alam ba niya? Tumango siya. Iniiwas ang tingin sa wari nag-aaral na ngayon ay pangmasid ng kaharap. Palagay ko may pinag-awayan kayong dalawa. Napatingin si Rita. Oo, wala lang sa inyong gustong magsabi sa akin kung ano. Pero sigurado akong may hindi kayo pinagkasunduan. Well, kung gusto niyo yung maging sekreto ay labas na siyempre ako. Inihain sa mesa ang mga in-order ni Drew. Nalula siya sa dami ng iba't ibang pagkaing nasa harapan. May mga kulay dilaw na kanin na may mga sugpo. May maiitim na tila madulas. Hiwa-hiwang karne. May waring lumot sa ibabaw na tingin ay fresh squid meat. Ginaya din si Drew. At sinimula ng soup. Akala niya hindi siya makakakain ng gusto dahil sa kinaing cake. Nagtaka siya na siya at pati ang mga pagkain inakala niyang hindi niya magugustuhan dahil sa ayos ay kinain niya at naibigan. Maraming natira sa mesa nang matapos silang kumain. Nanghihinayang siya pero nahihiya naman siyang sabihin kay Drew na ipabalot iyon. Anong gusto mong dessert? Tanong ni Drew nang nililigpit na ng waiter ang mesa. Wala, sabi niya. Ubusin ko na lamang itong soft drinks. So, humingi ng black coffee si Drew. Saan kaya ang ladies room dito? Tanong niya. Itinuro ni Drew ang dulong panig ng restaurant. Gusto mong samahan kita? Hindi na, sabi niya at tumayo. Excuse me. Tumayo si Drew at naupo lamang ng palayo na siya. Gusto lang niyang tiyaking ayos pa ang mukha niya at tungo sa ladies room. Naglagay siya ng kaunting pulbos nang makitang bahagyang nangingintal ang dulo ng ilong niya. Bahagyang pinahira niya ng lipstick ang mga labi. Ayaw naman niyang mahalata ni Drew na nag-ayos siya, kaya nagtungo sa ladies room. Pagbalik niya, ubos na ni Drew ang kape. Nagmamadaling inubos na niya ang natitirang soft drink sa baso. Nang maubos ay niya nagtatanong ang tingin sinulapan niya si Drew. Let's go, sabi nito. Nabayaran ko ng kinain natin. Nakala niya ay babalik na si Drew sa tindahan. Nagtaka siya nang magyayapa itong bumaba sa hagdan nang makarating sila sa baba. Ang alam niya ay basement na ang ilalim parking lot. Ihahatid kita. Ani Drew na hindi humihingi ng opinion kundi sinasabi talaga ang gagawin. Tututol sana siya pero nakaramdam siya ng wari panlalabo ng tingin. Inaantok siyang di niya mawari. Lumalaganap ang panlalambot sa buong katawan niya at parang bibigay ang mga tuhod niya. Nasa dulo na sila ng hagdan nang maramdam niyang bumigay ang sarili. Naramdaman niyang maagap na pagsambot ni Drew. Nagising siya sa kakaibang pakiramdam. Nauungat narito siya sa pamilyar na silid pero mayroong nabago. Sa sarili niya mismo. May masakit sa katawan niya na hindi niya matrol kung ano. Iginalaw niya ang isang kamay upang suriin kung saan ang bahaging masakit sa katawan. Natigilan siya ng matagpo ang hindi niya maikilos ang kamay dahil nadadaganan ng isang bagay na wari kamay din. Kahit parang umiikot pa ang tingin ay sinikap niyang paglinawin ng isip. Nakatagilid siya ng pagkakahiga sa kama. Sa paglinaw ng isip, natiyak niya ang kahubaran. Gayon din ang kung sino mang nakayakap buwat sa likuran niya. Parang manlalaki ang ulo niya ng matiyak na magkadaiti ang kahubaran nila ng kung sino mang nasa likuran niya. Ramdam niya ang init ng katawan nito. Gayon din ang hininga nitong banayan na dumarating sa dakong liig niya. Higtad siyang napabangon. Bagyang humagis ang kumot na nakatakip sa katawan niya. Napawang ang mga labi niyang humantad sa sariling paningin ng kahubaran ng dibdib niya. Agad niyang dinampot ang kumot at muling itinakip sa bahaging iyon. Saka lamang niya nilingon ang nasa likuran. So my dear temptress is awake. May ngiti ng tagumpay na sabi ni Drew. Sa pagkakahiga ng patagilid, ay tinaas ito ang ulo sa pamamagitan ng pagsapon ng isang kamay. Waring hindi nito ikinahihiya ang kahubaran. Anong ginawa mo sa akin? Inig sa emosyong sabi niya, kahit natitiyak na niya ang sagot. Sinisigaw na ng isip niya. Tiyak na ni ngayon kung bakit nagising parang masakit ang katawan.
Ang hinihingi mong gawin ko noon pamangplanuhin mo kunwari magkita tayo ang hindi sinasadya. Napamaang siya. Hindi. Hindi pala sa akin mo na lang hinihingi. Sa mga iba pa man na nauna sa akin. Nagtataka nga ako na ako pala ang nakauna. Napakasama mo. Ang naiiyak na sabi niya. Bakit? Parang nakaka-insultong sabi nito. Ano bang ini-expect mo? Na this time ay makalulusot uli kayo nang hindi ka pa rin nababawasang pares ng dati. Nang pakasukin mo ang papel na ginagampanan mo, dapat ay alam mo na ang mga panganib na posibleng masuungan mo. And this is my dear, is the most possible risk. Anong alam mo tungkol sa usapan namin sa inyo? Kung ano lamang sinasabi sa akin ng pinsan kong si Eman. Nagulat siya sa narinig. Hindi ka makapaniwalang pinsan ko si Eman, ano? Yung pobreng pinaglaruan niyo ng kaibigan mo. Sinira niyo ang buhay ng pinsan ko na pinakamalapit sa loob ko. Mula nang magkahiwalay sila ng Sanya, ay napabayaan na niyang trabaho at wala nang inatupag kundi ang maglasing. Mabuti na lamang at naipadala siya sa ibang bansa ng kanyang ina. Hindi ko kagustuhan. Hindi. O nag-i-enjoy ka na gamiting panira sa isang relasyon ng kagandahang ibinigay sa iyo. Natakot siya sa nakitang galit sa mga ni Drew. Well, let me tell you something. Nag-enjoy din ako sa mga sandaling ikinaganti ko ang pinsan ko. Sinadya mong paibigin si Sanya para lamang makaganti. How right you are, my dear. Tama ang hinala niyang hindi mo siya talaga mahal. Paano kumamali ng isang pares niya? Kung maaari nga lamang noon ay madaliin ko siyang ipaakit na ako sa iyo. Nagtataka nga akong hindi dumarating ang pagkakataong sinasabi ni Eman. Kinailangan pang akong gumawa ng paraan para magkakilala tayo. Totoong na-inlove sa iyo si Sanya. Bakit hindi sa akin kundi sa kapangyarihang sinisimbolo ko? Kung totoo naman ang sinabi mo, naiganti ko na rin sa kanya ang pinsan ko kung ganun. Umalis ka na. Hinang-hinang sabi niya. Alam na niya ngayon, may inilagay sa iniinom niya si Drew, kaya nahilo siya. Handa ito lagi na at siya pa ang nagbigay dito ng tamang pagkakataon para magawa ang gusto. Umusod si Drew sa tabi niya. Parang nanindig ang mga balahibo sa katawan niya nang muling maramdaman ang pagdaidin ng kahubaran nito sa kahubaran niya. Waring sinadya pa nitong kiskisahita niya ang pagkalalaki na natiyak niyang ganap na naman ang kahandaan. Nabigla siya nang gagapin ni Drew sa loob ng kumot ang isang dibdib niya. Palagay ko mas mag-i-enjoy ako ngayong gising ka na. Anito mo nanunodyo ang ngiti. Let's do it one more time. Galit na nanlaman siya. Maaaring nagawa ni Drew ang gusto sa panahong wala siyang malay. Pero hindi niya mapapayagang maulit iyon ngayong gising na siya. Sisigaw sana siya pero maagap na nasarhan ni Drew ng halik ang bibig niya. Sa pagkakaawang ng bibig niya, ay nagawa nitong ipasok ang dila at ipinilit tudsuhin ang dila niya. Dinaganan siya nito nang ang isang kamay ay naglalaro at nagmamasahe man dun sa dibdib niya. Pinagsusuntok niya ito sa likuran, ngunit waring baliwala yun sa lalaki. Lalo pa nga siyang kinumos ng Alex at waring nanunodyo nang minsang pisilin ang rurok ng dibdib niya. Ang isang kamay ni Drew ay gumapang pababa sa kanyang mga hita. Hinihimas at nag-iiwan ng mainit na pakiramdam sa bawat maraanin. Ayaw niya ang nararamdaman. Hindi niya mayon sa sarili. Pero paano niya may tatatwang nag-iinit ang buong katawan niya? At may sensasyong pilit man niyang labanan ay kinikilitil naman ang galit ng kanyang isipan. Unti-unti nang hina ang mga kamay niya at tumigil sa kasusuntok sa likuran ng lalaki. May impit na daing na tumakas sa bibig niya nang maramdaman ang ganap na pagsapol ng kamay ni Drew sa kanyang pagkababae. Automatikong naiaararan niya ang pang-ibabang bahagi ng katawan at hindi niya inaasahang mapapakapit sa likuran ni Drew na waring niyayakap ito. Hindi na siya hinahalikan sa labi ng lalaki pero hindi na ni maramdaman gusto niyang sumigaw. Sa halip sa pagkakapikit ay ninamnam niya ang pagbaba ng mga labi nito patungo sa kanyang dibdib. Dahan-dahan at waring nanunodyo bago tunguhin ang tunay na pakay. Kinulob ng isang kamay ni Drew ang isa niyang dibdib pagkaway ipinasa ang pagpapala sa bibig. Hinaplos ng dila nito ang lunggot ng dibdib niya. Inikutan at nang magsawa ay nakontento ng simsimin ng tamis niya. Handa ka na, anas ni Drew sa kanyang tainga pagkuhan. Napahiya siya ng maramdaman ng wari paghaplos nito sa kanyang kasilanan. Maaaring makapagkaila siya sa nararamdaman, pero ang ipinagkalunan siya ng dinaraman niya kay Drew. Gusto niyang tumutol ng paghiwalayin ni Drew ang kanyang mga hita, ngunit waring isip na lamang niyang umaayaw. Ang katawan niya ay nag-uudyok na ipagpatuloy. Natuklasin ng ibayo pang sensasyon. Nakatulong ang pagiging handa ng katawan niya para hindi na gaano maging makirot ang ikalawang pag-iisang katawan nila ni Drew. Iginigiya siya ng mga kamay at labi ni Drew para sumunod sa wari sayo na isinasayaw ng katawan nito. Ayaw ng isip niya, pero gusto ng katawan niya. Nakisayaw siya kay Drew hanggang maabot nilang crescendo. Sabay silang nalungmok pagkatapos. Nakatulog siyang muli at nang magising siya ay wala nang katabi sa kama. Ang ilang patak ng dugo sa kama ang katunayang ang lahat ng nagdaan ay hindi lamang sa panaginip niya nangyari.
Ilang buwan na nga ba ang nakaraan mula noon? Hindi na niya matiyak. 4 marahil, sabi ng isip niya. Dahil ang sanggol na dinadala niya sa sinapupunan ay magtatatlong buwan na. Ayon sa manggagamot na tumingin sa kanya kanina. Duda na nga ba siya sa kakaibang mga pagbabago sa kanyang katawan? Nagkahinala na siya noong unang ngunit pinilit lamang niyang baliwalain. Talaga namang may mga pagkakataong nagsusuka ang isang babae tuwing umaga. May mga panahong nahihilig sa mga bagay na maasim, mapaghihilo. Hindi, sabi niya sa sarili isang umaga. Tama na ang panloloko niya sa sarili. Sa malaot madali, hindi na rin niya maluloko ang ibang tao. Mabubulgar din ang totoo. Buntis siya. At kinumpira mga ng manggagamot na pinagpating na niya. Hindi pa man, nagde-deduction na siya. Wala siyang lakas ng loob na ipalaglag ang bata. Saka hindi naman nararamdaman gusto niyang ilaglag. May kakaiba pa nga siyang katuwaang nadama nang sabihin ng manggagamot na buntis siya. Naitutok niya nang may pagsuyo ang isang kamay sa tiyan. Okay, bubuhayin niya ang bata. Tatanggapin pa rin ba niya siya ng dating pinapasukan kung sakali? Pinilang niya sa isip ang natitatabing pera. Kaya ba silang suportahan hanggang makapanganak siya at makahanap ng ibang trabaho? Buo na ang desisyon niyang huwag iwan ang inuupahang apartment. Hindi na baling mapahiya sa pook na ito. Idinadalangin pa rin niyang huwag sana siyang paalisin sa Highmark sakali mang mabulgar na ang kondisyon niya. Umiiyak pa rin siya sa mga gabing hindi agad siya nakakatulog at pinag-iisipan niya ang nangyari sa buhay niya. Gusto niyang magalit kay Sanya na dahil dito'y nagulo ang buhay niya. Gusto niyang magalit kay Drew. Pero wala naman siyang madamang pagkamuhi sa dibdib. Marahil ang galit ay nasa isip na lamang dahil sa ginawa nito sa kanya. Pero hindi siya maaaring magalit ng matagal sa ama ng magiging anak niya. Sa pagtataglay pa nga ng batang ito sa kanyang katawan, parang nararamdaman niyang pagiging malapit sa isang bahagi ng katauhan ni Drew. Siguro naiisip niya minsang himahaplos niya ang tiyan. Mahal ko na rin ang ama mo anak, kaya hindi ko makuhang magalit sa kanya. Kaya parang kusa nang ipinagkaloob sa kanya ang sarili ng ikalawang pagkakataong kinini ako. At kung hindi niya mahal si Drew, ano sa kanya kung inangkin man siya nito dahil lamang sa paghihiganti? Bakit parang ang hinahanap niyang dahilan ay dahil mahal din siya nito? Lumalakad na sa 4 na buwan ng tiyan niya. Nagsimula na siyang nagsuot ng maluluwag na damit. Tinitimbang na nga niya sa isip kung dapat na siyang magtapat kahit kay Aling Miling lang. Saka naman dumating ang hindi niya inaasahang panauhin, si Sanya, at hindi siya makapaniwalang ang kasama nito ay si Emma. Niyakat agad siya ni Sanya nang magkaharap sila. Sorry Tasha, ang tila humihikbing sabi, ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Parang pinahid lahat ng hinanakit niya sa kaibigan. Niyakap niya nito. Hindi lamang niya malaman kung anong sasabihin dahil hindi niya alam ang takbo ng mga pangyayari. Baka makamasama na nakikita niyang nabalik na ang pagtitingin niya nito at ni Eman ang anumang sasabihin niya. Inayos ni Sanya ang sarili ng kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Pinahid ang luha at ngumiti. Nagkabalikan na kami, sabi nito. Nakikita ko nga. Ngumiti siya kay Eman. Ngiting may kalakad na paghingi ng paumanhin. Kagagaling ko lang sa state. Parang nahihiyang sabi ni Eman. Hindi ko talaga malimutan kung kaibigan mo kahit naroon ako. Alam ko mahal mo naman talaga siya. Ako lang ang nagduda. Napapahiyang sabi ni Sanya. Sorry sa sinabi ko ng Tasha. Si Eman ulit. Akong dapat humingi ng tawad sa'yo. Wala yun. Naiintindihan kita. Ginawa mo lang yun para kay Sanya. Napagkasunduan na naming pakasal, ni Sanya. Mabuti pa nga. Nakatawang sabi niya. At nang hindi ka na testing ng testing sa kung sino-sino, gusto niyang idagdag. Nag-aalala lamang siyang baka hindi ipinagtapat ni Sanya kay Eman ang tungkol sa iba pa nitong naging nobyo. Bago umalis ang dalawa ay palihim niyang naitanong yun kay Sanya. Sinabi ko sa kanya, ni Sanya, hindi ko na lang nilinaw kung sino. Ang sabi ngay sira talaga ang ulo natin. Mabuti raw at walang lukulukong pumatol sa atin. Mayroon, sabi ng isip niya, pero hindi lukuloko. Matinong-matino kaya nga nakaplano ang paghihiganti. Alam kaya ni Eman ang tungkol sa ginawa ni Drew? Tanong ng isip niya. Tingin niya hindi kaya wala siyang binanggit na tungkol dun. Huwag kang mawawala sa araw ng kasal namin ha. Bilin ni Sanya ng paalis na siya. Ikaw ang bridesmaid. Bridesmaid? Pwede pa bang maging bridesmaid ang isang bomba na paalis niya? May kirot na gupapang sa dibdib niya habang sinusundan ng tingin ng dalawang palayo. Kahit paano naging masaya na ang wakas ng istorya ni Sanya. Samansalang siya na kung tutuusin ay beat player lamang sa istorya na masasabing nasira ang buhay. Naisip niya, hindi yata maaari yung inisip niya nung una na pwede pa rin siyang manatili sa Highmark kahit malaki na ang tiyan niya o kahit nakapanganak na siya. Magkabati na sila ni Sanya. Tiyak nagugustuhin ng kaibigan na malaman kung sino ang ama ng dinadala niya. Hindi man siya magtapat,
Mahuhulaan itong si Drew yun. Si Drew na hindi pa rin nagpapakita rito mula nang makaganti sa kanya. Dapat yata ingin siya maghanap ng ibang mapapasukan o matitirahan. Baka makasira pa sa pagsasamay ng Sanya at Eman ang kaalamang kamag-anak ng huling nakabuntis sa kanya sa kadahilanan ng paghihiganti. Humingi siya ng 1 linggong bakasyon kay Aling Miling. Sinimulan niyang maglakad-lakad at maghanap ng trabaho o mura-murang tirahan. Hindi ko kami tumatanggap ng buntis, sabi ng isang tindahang pinag-apla niya na nangangailangan ng kahera. Halatang halata na ba talaga ang tiyan niya? Walang tatanggap sa kanya kung ngayon. Nagpapahinga siya sa isang lilim ng puno na may sementadong upuang pabilog ng sa hihinto sa tapat niyang isang kotse. Bumaba ang isang matandang babae na pamilyar sa kanya ang mukha, ngunit hindi niya matandaan kung saan nakita. Tasya, ang wari paniniyak din ng babae. Naalala niyang bigla kung sino ang kaharap, ang tiya Sol ni Drew. Parang gusto niyang tumakbo palayo't lalo't nakatingin sa tiya niya ang babae. Naupo ito sa tabi niya. Hindi ka na nabalik sa amin, parang may pagtatampong sabi nito. Marami hong trabaho pagdadalhin niya. Anong ginagawa mo rito? May dinalaw lang ho akong kaibigan. Muli napatingin sa tiya niyang babae. Kay Drew ba yan? Napamaang siya. Nagbabaka sakali lamang ako. Baka ikaw ang nakalutas ngayon sa nakikita kong paghihirap ng loob niya. Nitong napatitig siya sa maliwalis ng mukha ng Buda. Ibang-iba siya ngayon, Tasya. Parang may bigat na dinadala sa dibdib. Pati sarili at trabaho ay napapabayaan. Gusto'y laging umiinom sa bahay. Kapag tinatanong ko naman wala raw. Pero minsan na rin kung tinatawag niya ang pangalan mo sa kalasingan niya, galit ka raw sa kanya. Hindi mo raw siya mapapatawad sa ginawa. Nakita niya ang pagpapalit ng ekspresyon sa mukha ng babae. Mula sa aliwalis ay nagkaroon ng mga kunot sa noon ito. Nahapis ang maamong mukha at alam niya na sasaktan ito na hindi nagtatapat si Drew. May gustong malaman ang matanda na ayaw ipagtapat ng pamangkin. Kung sa kanya ito hinihintay ang pagtatapat, mabibigo ang matanda. Tikom din ang bibig niya sa istorya nila ni Drew. At bakit nagduro sa raw ito ngayon? Binabagabag na ba ng konsensya? Tumayo siya, natigilan ng matandang babae. Lalakad na ako. Pagpapaalam niya, may pupuntahan pa ako. Bahagyang tumango ang matandang mortuary na doble ang lungkot nito. Hindi siya makabalik sa Highmark kahit tapos na ang 1 linggong bakasyong hiningi niya. Nakakahiyaan na niya kung gaano halatang halata na pala ang tiyan niya. Ayaw niyang maging tampulan ng usapan. Hindi niya inaasahang isang apo na duman sa apartment si Aling Miling. Kaya mo pa ba? Nakauunawa ang ngiting tanong nito nang magkaharap na sila sa salas. Kaya hong ang pagsarili sa problema. Natigilan siya. Hindi niya akalaing nakakaramdam ang kanilang manager sa dinadala niya sa dibdib. Baka ako gusto mo nang magsalta. May panahon naman akong makinig. Parang nais manuyo ng lalamunan niya sa emosyon. Nag-iinit ang sulok ng mga mata niya. Hindi niya akalaing maging concerned sa kanya ng ganito si Aling Miling. Lumapit ito sa inuupuan niya at hinawakan ng isa niyang kamay. Kung ayaw mong sabihin sa akin kung sino ang ama ng bata, sabihin mo na lamang kung ano ba ang mga binabalak mo. Sumisigok-sugok na siya nang magsalita. Ang gusto ko sana kahit magkaganito ako ay sa Highmark pa rin ako. Sino bang nagpapaalis sa'yo? Natigilang napatitig siya sa mukha ng matanda. Nabanggit ko na sa kuya ang hinala kong lagay mo. Sabi niya hanggat kaya mo raw magtrabaho ay magtrabaho ka. Hanggat kaya mo ha. Ayaw din namin malagay sa delikado ang buhay ng isa sa pinaka-importante niyang tauhan sa bodega. Halos mahilam sa kaligayahang napayakap siya sa matandang manager. Salamat ho, Aling Miling. Nabibigig na emosyong sabi niya. Salamat ho. Umalis si Aling Miling nang may bili na pumasok na siya kinabukasan. Maganang loob niyang mahiga ng gabi yun. Lutas ang pinakamabigat na problema niya. Maghahating gabi nang magising siya dahil sa malakas na pagkatok sa pinto. Pupungas-pungas na bumangon siya at tinungo ang salas. Sandali, sabi niyang binubuksan ang pinto at patuloy pa rin kumakatok ang sino mang nasa labas. Nagulat siya nang makita sa screen ang mukha ni Drew. Kinuskus niya ang mga mata at pangambang nananaginip lamang siya. Talagang si Drew ang nakatayo sa labas. Namayat nga lamang ng konti sa tingin niya at parang hindi gaano nakakaahit. Pero si Drew talaga. Hindi siya nagkakamali. Hindi siya nananaginip. Patuloyin mo ako, Tasya. Waring sumasama ang tinig na sabi nito. Kailangan mag-usap tayo. Halos wala sa loob na inalis niya ang pagkakalak ng screen door. Hindi niya inalis ang pagkakatingin sa mukha ni Drew. Sa pangambang pagtingin niya uli, ay wala na iyon. Lumisi siya nang pumasok si Drew. Isinara nitong muli ang screen at ang pinto. May ilang saglit siya nitong tinitigan sa mukha. Pagkaway bumaba ang tingin sa kanyang tiyan. Kakaiba ang tuwang humaplos sa anyo nito nang makita ang rinais tiyakin katotohanan. Totoo nga ang sinabi ni Tia Sol. Tumingin uli ito sa mukha niya. Ako ang ama niya, hindi ba?
Sa halip na sumagot, lumakad siya patungo sa mga upuan sa salas. Naupo siya ng magkasalikop ang mga kamay sa kandungan. Mano kung ito ang ama, naisip niya. Mabuti nga, nakaganti ka na ng lubusan. Parang napalakas lamang ang isip na sabi niya. Napabilis ang lapit nito. Naupo sa tabi niya at ginagap ang kanyang kamay. Alam kong suko sa langit ang galit mo sa akin, kaya nga hindi ko magawang magpakita sa iyo gustuhin ka man. At bakit mo pagugustuhan makipagkita sa akin? Parang napapahiyang iniiwas ni Drew ang tingin. Hindi ka maniniwala. Mula nang mangyari ang ilang bangungot sa buhay ko, handa ko ng paniwalaan ng anuman. Mahal kita, Tasha. Hindi siya handa roon. Napatanga siya sa pagkakatingin kay Drew. Noon pa man sigurong una kitang makita, minahal na agad kita. Pinanatili ko lang ang galit sa puso ko para hindi tulang mahulog ang loob ko sa iyo. Takot kasi ako sa iyo noon. Ang alam kong ginagamit mo ang itsura mo sa paglalaro sa damdamin ng mga tao. Wala na siya halos naiintindihan sa mga sinasabi ni Drew. Iisa lang ang umaalingaw sa utak niya. Mahal siya ni Drew. Hindi mo lang alam kung paano ko pinagsisihan ang ginawa ko sa iyo. Kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi ko gustong salingin ang tulo ng daliri mo. Ang gusto ko'y maibig mo ko sa pamamagitan ng panunuyo. Pero naisip ko matapos kitang gawa ng napakalaking kasalanan, paano pa mag-iibig ang isang pares ko? Siguro kung hindi sinabi sa akin ni Tia Soli ang kalagayan mo, wala akong lakas ng loob na magpakita pang muli sa iyo. Napayuko siya. Nahihiya siyang makita ni Drew na iiyak siya sa kaligayahan. Parusahan mo ako, Tasha. Gawin mo ang lahat ng ibig mo. Tatanggapin ko. Bigyan mo lang ako ng tsansang maibig mo. Kailangan kita. Kailangan ko kayo ng anak ko. Mahal din kita, Drew. Si Drew naman ang natigilan. Pinilit kong magalit sa iyo pero araw-araw, habang dinaramo ka ang pangpintig ng dinadala ko, ang nararamdaman ko na lamang ay lungkot at pangungulila sa iyo. Hindi na siya binayaan ni Drew na magsalita muli. Ikinulong siya sa mga bisig at sinil ng halik sa mga labi. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nahiyang gantihan iyon. Matagal bago sila naghihiwalay upang magyakap lamang na muli. Sina Emma at Sanya, pagbabalita niya, nagkabalikan na, natiyak ni Sanya na mahal siya talaga ng pinsan mo. Hindi naman talaga sinusubok ang pag-ibig. Ang kawalan ng pagtitiwala ang papatay din. May kasalanan din ako. Pumayag kung kalimutan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga yung aral na nakuha natin mula roon. Ikinulong ni Drew sa mga palad ang kamay niya at waring namamagneto siyang tintigan. Sinong lalaki ang hindi maaakit sa kagandahan ito? Huwag ka na uling papayag na magamit sa pag-alok ng damdamin ng iba. Kung pumayag ba ako'y papayag ka? Nakatawa ng sagot niya. Over my dead body. Ani Drew na hinapit pa siya sa dibdib nito. Nagtawa siya ng nagtawa kahit nanlalabo na sa luha ang kanyang mga mata. Hindi lang pala si Sanya ang may happy ending ang istorya. Nakikasal sina Sanya at Eman, ginulat nila ang mundo na sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng bridesmaids na malaki ang tiyan. Nang sumunod na buwan, sila naman ni Drew ang ikinasal. Kumidado ang lahat ng taga-Highmark at ang mga tauhan ni Sanya. Ang ninang ay si Aling Miling at ang mag-asawang Ronnie at Thelma. Nalungkot si Aling Miling na ayaw ng pagtrabahuhin ni Drew si Tasha. Ngunit natuwa rin naman ang matanda na hindi nasasalungatin ni Tasha ang pagiging solong magulang. 5 buwan pagkaraan, isinilang ni Tasha ang isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalan ng Drew Jr. Ang mag-asawang Emma at Sanya lamang ang naging ninang at ninong ng bata. Tuwang-tuwa si Aling Soli na nakita pa niya ang apo. Nakikita niyo pa ang kapatid niyan, pabirong sabi ni Drew. Babae naman. Kumindat ito kay Tasha at pati na ang magiging mga kalalor nila. Nakangiting sabad ni Sanya. Nang nanapatingin si Tasha sa kaibigan, ibig mong sabihin, 2 months na raw akong on the way. Nahihiyang may pagmamalaking sabi ni Sanya. Tuwang niyakap niya ang kaibigan. Baka magkagustuhan pa mga Jasking anak natin. Biro ni Eman. Okay lang, ani Drew. Kaya lang wala ng testengan ha. Nagkatawanan silang apat nang mapatingin si Aling Soli na walang-walang ideya sa istoryang pinagdaanan nilang apat.